Sa hinaharap isang higanteng dungeon ang biglang bumuka sa gitnang Tokyo. Sa loob nito, isang bagong mundo at may nagbabagang dragon pa. Punong-puno ito ng mga nakakangilong halimaw na naghihintay lang ng biktima. Pero sa likod ng panganib, nariyan ang mga kayamanang hindi pa nakikita ng mundo. Kaya natural lang, dagsa mga gustong sumugal. Lahat nangangarap yumaman agad, simple lang ang batas dito. Mas malalim, mas siksik sa loot pero mas nakakamatay ang panganib. Ang bawat hagbang dito ay parang pagsayaw sa bingit ng kamatayan. At minsan, ang kapalit ng pagsugal na yan ay ang mismong buhay mo. May ilang adventurers ang malapit ng makatikim ng leksyon. Hawak na nila ang huling hininga ng biglang may dumagundong na kidlat at nilipol ang halimaw. Ang tira nag-iwan ng bihirang materyales. Gulong-gulo ang mga survivors, hindi nila alam ang nangyari. At heto siya, ang baat na may pulang scarf, hawak ang kanyang lightning culverin. Isang tira, boss agad, sulit na sulit ang ginastos na mana. Nagmamakawa ang mga survivors, nakaluhod, hinihiling na ubusin niya pati ang maliliit na mobs. Pero tiningnan ko lang sila nang may halong pang-alipusta. Bakit ko naman gagawin yun? Tala lang kawawang knight. Tapos na ang libreng sakay nila. Paliwanag ko, nandito lang ko para sa drops ng boss dahil kailangan ng kapatid ko. Habang nag-uusap, unti-unti nang pinalilibutan ng mga halimaw ang mga walang kalaban-labang adventurer. Nagmamakaawa sila habang sumasakay ako sa bangkay ng boss para umalis. Wala akong pakialam hanggang sa may asul na liwanag sa paa ko. Sabi ko may pwede palang pag-usapan. Kita sa mukha ng knight ang takot habang ang kuko ng halimaw ay handa nang humati sa kanya. Chill lang ako. Sabi ko bukas naman ako sa negosasyon. Inalo ko sa kanila ang aking OPK noon siyempre sa tamang presyo. Flashback tayo ng ilang buwan noong sinasabi ko ang prinsipyo ko sa buhay. Ginagawa ko lang ang gusto ko. Ang dungeon na to, totoong bersyon lang pala ng paboritong laro ng Japan, ang Fantasy Online. Ibig sabihin, nagagamit ng mga players ang in-game skills nila, solid na lamang yun. At dahil walang silbi ang baril sa mundong to, gamers na ang bagong top explorers. Ang buong plano ko ay nakasalay lang sa mahiwagang kumikinang na cube na to. Kilalanin niyo si Soma, isang level 1 crafter. Imbes na makipaglaban, inubos ko ang oras ko sa workshop para sa aking crafting skills. Ang lupit talaga ng mga tao sa internet forums. Sabi nila, ang crafter class daw ang pinakamahina sa buong laro. Pero wala akong pakialam sa meta, may sarili akong grind na dapat pagtuunan. Para sa akin, side quest lang ang combat. Ang main mission, ang galingan ng paggawa habang nakangisi ng nakakaloko. Natapos ko ang espada, hinahanga ng gawa ko na parang isang master artist. Biglang tumawag si Shika, ang maliit kong kapatid. Nawala ang pagiging chill ko nang marinig ko siyang nagmamakaawang tulungan siya. Kilala ko si Shika, isa siyang matapang na explorer at hindi pa ako hiningan ng tulong kailanman. Kaya ngayon, halos liparin ko na ang dungeon sa sobrang kaba. Naabutan ko ang nakasarang pinto kasabay ng paglipad ng sandata niya habang tinatawag ang pangalan ko. Pero pagpasok ko, walang tao. Ang mga tawag ko kay Shika bumabalik lang sa akin bilang katahimikan. Nawala ang kaba ko nang makita ko ang kapatid kong si Shika sa loob ng silid. Pero hindi na siya ang dati, naging maliit na halimaw na siya na may pakpak ang paru-paro. Sobrang kakaiba nito, kaya naman ang ibang adventurer sa hall ay hindi na makapaniwala. Paliwanag ni Shika, nawalan siya ng mali habang nag-explore at paggising niya, inaatake na siya ng lahat. Hawak ko ang maliit na... Tumingin si Shika sa akin, mukhang helpless at gulong-gulo ang aking kapatid. Oras na para sa aking crafter class, inactivate ko ang analysis skill ko para sa kanya. Ang unique skill ko ay kadalasang ginagamit lang sa pag-scan na items para sa crafting recipes. Pero kaya rin nitong iscan ng status effect ng player para makahanap ng lunas. Medyo malabo para sa ganitong uri ng monsterification. Sa una sablay ang brilliant plan ko. Puro static lang ang lumabas pero bago ako sumuko isang linya ng text ang nagpakita. Sabi nito, ang sumpa ay isang unnamed monsterification at ang tanging lunas ay ang Philosopher's Stone. Pagkarinig niyon, excited si Shika dahil legendary at makapangyarihang item iyon. Pero agad ko siyang binalik sa realidad. Wala pang nakakahanap ng ganyan sa loob ng dungeon na ito. Dahil ang recipe ay nangangailangan ng mga sangkap na halos imposible ng mahanap. Dahil hindi ko sila ma-farm, kailangan naming bilhin ng materials pero napakamahal nito. At sa napakamahal, ang ibig kong sabihin ay 100 milyong gold, isang nakakalulang halaga. Dismayado sa sarili, tinawag kong pathetic ang sarili ko dahil wala akong silbi nang wala ang materials. Pero lumipad si Sheik at humarap sa mukha ko. Sabi niya, ang crafter skill ko lang ang tanging pag-asa niya. Para idiin ang punto, binigyan niya ako ng cute na headbang sa baba. Nakuha niya ang loob ko, ngumiti ako at nagpasalamat, buo na ang determinasyon ko. Buo na ang loob ko, inanunsyo kong bibilihin namin ang lahat ng kailangang materials. At may kasamang nakakalokong ngiti, inaya ko si Shika na mag-fundraising. Game na game naman siya. Napaupo siya sa kamay ko ng may porma hanggang sa ma-realize namin ang 100 milyong gold na problema.
Simple lang ang plano ko kahit medyo baliw. Yaman lang kami sa loob ng dungeon. Nagsimula ang grand quest namin para sa pera sa unang palapag ang basic mining area. Agad kong sinuri ang mga kalaban, mga baguhang dungeon crawler lang pala. Pinanod ni Shika ang paggamit ko sa cube at tinanong kung ano ang ginawa ko. Naglabas ako ng mining bomb para sa mabilis na kita pero pinagtakwanan lang ako ng mga adventurers. Isang party ang lumapit at nilight ako dahil pinili ko ang Trash Crafter class. Ang leader nila, ang hambog na wizard na si Ignis, akala niya beginner lang ako. Tinitigan ko lang siya ng walang ka-emosyon-emosyon. Habang si Shika ay handa ng manakit, ang mga to parang nakakita ng rare na hayop. Tumatawa sila dahil nakakita raw sila ng totoong crafter. Hindi ko sila pinansin. Sabi ko kay Shika kunin na ang ore para makalis na kami. Sanay na ako sa Haiti. Pero hindi ito hahayaan ni Shika lumipat siya papalapit para komprontahin sila. Nakakatawa lang para sa crew ng wizard. Tinanong pa nila kung alagang halimaw ko ba siya. Nakakairita na. Susubukan sana ng wizard na hampasin ang insekto gamit ang wand niya pero pinigilan ko ang kamay niya. Effortless, kung nahuli ang hampas, gulat na gulat ang wizard sa lakas ko. Seryoso ang titig niya, nagbabala sa nanginginig na wizard, huwag na huwag nitong hawakan ng kapatid niya. Pinapaalis lang sila ni Soma dahil busy siya, hindi man lang natinag sa banta ng mga to. Mukhang mawawala na sa sarili ang wizard na to sa galit. Hindi matanggap na isang hamak na crafter lang ang sumasagot sa kanya ng patutsada. Kaya ayun, nagsimula na ang kanyang malakontrabidang monolog. Sisigaw na magbabayad si Soma ng mahal, si Ignis nagpakawala ng isang malakas na explosion spell. Sobrang overkill na atake para sa sitwasyong to. Nagmamayabang na siya agad, akala niya tapos na ang laban dahil sa pagmaliit ni Soma sa kanya. Pero nung humupa ang usok, nakatayo lang si Soma, napapalibutan ng umikot na vortex ng tubig. Tila nag-short circuit ang utak ng wizard to. Hindi niya maproseso kung paanong naging wala lang ang apoy niya. Ang totoo, gumamit lang si Soma ng dalawang simpleng gamit, mining bomb at isang bote ng tubig. Gamit ang kanyang cube, agad niya itong pinagsama para gumawa ng water bomb. Nakangiti pa siya, bilib sa sarili niyang diskarte. Habang sumisilip si Shika sa scarf niya, si Ignis naman ay sumisigaw na sinungaling siya. Pilit na hindi maniwala na kayang harangin ng low-tier item ang mahika niya. Dahil akalang fraud si Soma, ginamit na ng wizard ang analyze skill para ipakita ang tunay na stats nito. Nakalock na ang scan kay Soma, hinihintay ng wizard na makita ang resulta. At sa nakita niya, nanlaki ang mga mata niya. Pati ang buong grupo niya, tulala sa takot dahil hindi low-level newbie ang nasa harap nila. Ang nakita nila sa scan, level 999. Tiningnan lang sila ni Soma nang may nakatakot na ngisi. Sabi ko naman sa inyo, crafter lang ako. Gumuho ang mundo ng wizard, hindi makapaniwalang may ganoong kataas na level. Kalmadong ipinaliwanag ni Soma na ang level cap ay parang suggestion lang para sa kanya. At ang mga gamit niya hindi basta-basta. Lumabas na ang kanyang crafted items ay lumalakas din base sa level niya, kaya naging water bomb plus 99. Pinagpapawisan na ang mga tauhan ng wizard na realize nilang Diyos yata ang sinubukang nilang hamunin. Si Ignis ayaw maniwala sa katotohanan. Gumuho ang ego niya dahil sa ideyang matatalo siya. Sa sobrang galit, nagsimula na naman si siyang magcast ng isa pang napakalakas na spell. Ayaw tumigil, todo kontrabida siyang sumisigaw habang nagpapakawala ng earthbreak attack. Ang buong floor ay pumutok pa itaas, nagliparan ang mga dambuhalang tipak ng bato. Ang overkill na atake niya nagbukas ng malaking butas sa sahig. Dahilan para mahulog si Soma sa kailaliman ng dungeon. Paglapag, tumingala lang si Soma sa wizard, iniisip siguro kung may utak ba ang taong to. Sa taas, tawa ng tawa si Ignis, nagmamayabang na kontrolado niya ang apat na elemento. Nagsumon pa siya ng isang nakakatakot na anino. Inutusan niya ang crafter na lumuhod at magmakaawa para sa buhay nito. Nakalutang ang monster sa harap ni Soma habang inaalok siya ni Ignis na patawarin kung luluhod siya. Tipikal na galawang kontrabida. Pero itinuwid lang siya ni Soma na butas niya ang mas malalim na bahagi ng dungeon dahil sa katangahan niya. At tama nga, isang galit na dambuhalang dragon ang lumabas mula sa butas dahil sa ingay. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang dragon, agad na nag-charge ng malakas na apoy sa bibig nito. Nagpakawala ito ng rumaragasang apoy diretso sa wizard at sa mga kasama nitong nagpapanik na. Tanging hiyawan na lang ang naririnig kay Ignis habang ang sarili niyang katangahan ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Isang kasamahan nilang sunog na sunog at nahulog sa bangin habang sumisigaw. Ayon na ang sinasabi nilang teamwork, wala na. Pero si Soma, chill lang na naglabas ng dambuhalang magic shield para harangin ang apoy. Nagpapanik na si Shika pero si Soma, kalmado lang na sinabing palpak ang simula ng fundraising nila. Heto na ang tapatan sa halimaw. Inutusan niya si Shika na gamitin ang Scott skill dahil hindi niya kayang makipagsabayan ng direkta. Kailangan niya lang ng target habang pinaghahandaan ang susunod na buga ng apoy. Sumabak agad si Shika, ramdam ang tindi ng fire breath ng dragon sa kanyang skill. Dire-diretso si Shika sa scout mode.
Inactivate ang skill para mahanap ang kahinaan ng dragon. Nagliwanag ang buong beast, kita ang mga posibleng tamaan. Isang mabilis na scan at nakuha na ang perpektong spot sa may base ng buntot nito. Nakuha ang signal si Soma naman, mabilis na idinikit ang mining bomb sa mismong spot. Isang maliit na pop lang ang tunog ng bomba. Kiniliti lang yata ang dragon, lalo lang itong nagalit. Ang mga dating kasamahan ni Ignis nagpapanik na dahil walang silbi ang plano nila. Pero hindi damage ang habol ni Soma. Rare item ang kailangan niya na galing lang sa isang critical hit. Inilabas niya ang cube, nag-craft ng iron lance at mas malaking bomba. Isinama pa ang rare scale, tudungiti siya habang ng triple craft. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog sa mga kamay niya. Tapos ng project, lumitaw ang isang dambuhalang draconic pile bunker. Sa madaling salita, isang nakakatakot na dragon killing cannon. Patakbo ang dragon, hindi man lang alam na katapusan na niya. Humanda si Soma, itinutok ang oversized na sandata sa dibdib ng halimaw. May nakanginig ng ngiti, sinabi niyang tapos na ang subscription ng dragon sa buhay. Isang malaking shell casing. Tumunog ng lumapat sa lupa kasabay ng malakas na putok. Butas agad ang monster, siguradong hindi ito kasama sa plano niya. Sobrang lakas ng tama, tumalsik ang dambuhalang beast hanggang sa kabilang dulo. Ang mga dating alipores ni Ignis naging fan na ni Soma. Todo cheer sila, parang matalik na magkaibigan noon pa man. Paghupa ng usok, napatingin si Soma sa malalim na bangin. Nakita si Ignis na nakabitin, tinanong pa niya kung bakit hindi ito sumalba sa sarili. Grab, sobrang lupit. Wasak na si Ignis, inamin na ubos na mana niya, tinawag lang siyang tangay Soma. Magliligd siya pero may bayad siyempre. Una, kailangang humingi ng tawad ni Ignis kay Shika ng tapat. Umiiyak na nagmakaawa ang wizard, ang pinakadramatic na apology sa dungeon. Hindi pa tapos si Soma, sayang daw ang benta kung hahayaan lang mamatay si Ignis. May nakakatakot na ngiti, hiningi niya ang lahat ng barya ng wizard. Matapos ang singilan, tumakbo si Ignis habang pasalamat sa patronage niya. Nang mag-isa na lang sila, sumandal si Soma sa paderbitbit ang higanteng kanyon. Nawala ang adrenaline, bigla siyang bumagsak sa sobrang pagod. Sabi nga niya, hindi naman talaga panglaban ng mga crafter. Habang papalapit ang dating party members ni Ignis, heto ang dalawang guys na certified fans na niya. Sabi nila, napanood daw nila ang lahat at grabe ang bilib nila sa kanya. Tinanong nila kung ibebenta ba niya yung weapon na pang-delete ng dragon. Sabay alok na nakalulang 300,000 ginto. Agad namang nag-hysterical si Shika, ibenta mo na yan. Medyo naguluhan si Soma sa laki ng alok dahil para sa kanya madali lang mag-farm ng isa pa. Paliwanag niya, hindi basta random drop ang plus 99 enhanced item. Sinagot siya ng mga adventurer na hindi naman lahat ay handang magbuwis ng buhay para sa impossible items. Doon nag-click ang utak ni Soma at may napagtanto siyang malaking oportunidad. Sa isang mapaglaro at kalkuladong ngiti, tinanggap niya ang deal. Isang bagong plano ang nabuo sa sip niya. Malaki na ang kinita nila sa shakedown na to, pero kulang pa rin ng halos 100 milyon. Pagbalik sa bayan, todo celebration si Shika sa hindi inaasahang jackpot. Tinanong niya kung ano ang nasa isip ni Soma, at ngumiti lang ito sabay sabing may magandang plano siya. Nang ilabas ni Soma ang ideya, muntik nang mawala sa sarili si Shika. Gusto na niyang huminto sa pag-dungeon crawl para sa pera. Full-on panic mode na si Shika. Pinaalala niyang muntik na silang mamatay sa isang dragon, paano pa kaya sa lower floors. Pero kalmado lang na inangat ni Soma ang bagong gawang glowing sword kaya tumigil si Shika. Sa isang mapanganib na ngiti, pinaalala niya ang kanilang ultimate cheat code, ang kanyang crafting skill. Agad siyang nahimasmasan. At habang nag-isip, na-realize niyang hindi ito tulad ng dati nilang laro. Ang mga crafted items dito ay mahalaga kaya pwede silang magbenta ng gawa nila. Plano niyang bumili ng murang materyales at gawin itong high profit gear, parang nag-imprenta lang ng pera. Nang tanungin ni Shika kung posible ba yun, kampanteng sinabi ni Soma na gagawa sila ang paraan. Dinala niya si Shika sa isang dambuhalang auction house, ang perfect spot para sa business nila. Tinulak ng bida ang malalaking pinto, ready ng kumita ng malaki. Sa isang confident na pose, dineklara niyang dito ginagawa at nawawala ang mga kapalaran. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumungad, hudyat ng yaman sa loob. Pumasok na sila sa maalamat na auction, kung saan mainit na ang labanan sa bidding. Ang presyo ng rare items mabilis na umakyat sa 10,000 sa loob lang ng segundo. Starstruck si Shika sa nakikita habang si Soma ay kampanteng nakahalukip-kip. Pinukpok ng auctioneerang Gavel nang maibenta ang isang pares ng earring sa halagang 70,000 ginto. Ngumisi si Soma, humanda ka dahil magsisimula ng main event. Sunod na ilalabas ang Dark Aegis Shield, bidding starts at 100,000. Biglang sumabog ang presyo, lumampas agad sa 400,000. Nagwawala na ang buong crowd. May nagbid ng 450,000, lalong tumitindi ang tensyon. Isang sosyal na ginang ang casual na nagbid ng 550,000 ginto.
Pinukpok ng auksyonerang Gavel, sold na ang Dark Aegis sa higit kalahating milyon. Sa isang demonyong ngiti, sinabi ni Soma kay Shika na yun ang bagong business nila. Paliwanag niya kung ganyan sila magbayad, market yan na pwedeng-pwede nilang samantalahin. Ang kanyang master plan ay i-mass produce ang shield at ibenta sa mga rich na talunan kanina. Tuwang-tuwa si Soma, iniisip pa lang ang tambak na perang kikitain nila. Para mabuo ang item, 3 rare materials ang kailangan nila. Kasama na riyan ang Dark Adamantite at dugo ng Fire Dragon. Swerte nakuha na nila ang dugo ng dragon dahil sa maliit na away kanina. Kaya para mahanap ang huling piyesa, nagdesisyon silang bumaba sa ikalawang floor ng labyrinth. Pero inamin ni Soma na nagkaproblema ang plano dahil paubos na ang mana niya. Biglang ng flashback. Inaalok niya ang isa sa mga custom-crafted mana potion sa isang hirap na adventurer. Mukhang loan shark ang dating, benta niya ito ng 2,000 ginto kaya galit na galit ang lalaki. Simple lang ang logic niya. Pag may chance na pagkakitaan ang mga desperadong tao, grab agad. Mukhang nadala siya at nakabuo na ng buong black market para sa mga supply sa dungeon. Balik sa kasalukuyan, nagrereklamo ang adventurer sa presyo pero sabi ni Soma, fair market value lang yan. Nagbebenta siya ng anti-trap charm sa halagang 3,000 ginto. Isang malaking nakaw na presyo, siguradong sigurado ako. Nung susubukan na siyang tawaran, itinaas pa ni Soma ang presyo, ito ang totoong mukha ng negosyo. Pero sa gitnang kanyang ginagawang panloloko, biglang may naramdamang mali si Shika. Sumigaw siya ng babala habang si Soma ay napatulala na lang sa gulat. At saktong-sakto ang dating. Isang grupo ng Flaming Hellhounds ang sumugod sa koridor para manggulo. Nagtatakbo at nagtitili na si Soma at ang customer niya habang papalapit ang mga monster. Magsisisi na ang ating bida sa katakawan niya, tumatakas na siya ngayon para mabuhay. Ang mga Flaming Hellhound ay walang humpay, dikit na dikit sa kanila sa makipot na daanan. Nung mungkahin ni Shika na lumaban na sila, sumigaw siya na masyado silang marami at baka madamay lang ito sa bakbakan. Ang kanilang desperadong takbo ay humantong sa isang matigas na pader, isang dead end. Pero humarap si Soma na may nakakalokong ngiti, nilabas ang crafting cube na parang wala lang. Sa isang iglap, nakagawa siya ng dambuhalang blast hammer. Handa na siya para sa matinding crowd control. Sigaw niya ang makipot na hallway na ito ang perpektong kill box para ubusin silang lahat. Sa isang malakas na hampas, nagpakawala siya ng tidal wave ng blue energy sa mga sumusugod. Dinelete ng atake niya ang mga hellhound, pinaulanan silang damage sa isang asul na guhit. Nung humupa na ang alikabok, chinek niya si Shika. Nakalmadong nagsabing ayos lang siya habang nakadapo sa balikat nito. Sabi niya ay natagalan ng laban pero nung humakbang siya, nagsimula ng magbitak ang sahig. At sa isang saglit, gumuho ang sahig, nahulog siya sa kadiliman sa ilalim. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa bangin habang bumabagsak, mukhang hobby na niya ito. Bagsak siya sa isang masakit. Natumpok sa ilalim ng malalim na hukay na may iisang liwanag lang. Tumingala siya sa butas na ginawa niya, inaming nagkamali siya ng malala at biglang pumasok sa isip niya. Ginaya niya ang tangang moves ni Ignis, ang lalaking tinawag niyang idiot kanina. Isang sandali pa, lumipad pababa si Shika sa bangin, tinatawag ang pangalan niya sa takot. Lumapag siya sa kanya habang nagpapanik. Pero nagpasalamat lang siya sa HP system ng laro dahil buo pa ang katawan niya. Ngayong nasa dilim, nagtanong si Shika kung nasaan sila kaya nilabas ni Soma ang cube para gumawa ng ilaw. Agad akong gumawa ng nagliliyab na parol, sawang-sawa na akong mahulog sa madilim na hukay na to. Itinaas ko ang ilaw, handa na akong harapin ang anumang demonyo o ahas na nagtatago sa dilim. Ang liwanag ay tumama sa isang high-tech na silid na puno ng mga kumukutitap na asul na tubo. Hindi ito ordinaryong kuweba. Agad kong nakilala ang disenyo, ito ang mga guho ng sinaunang sibilisasyon mula sa nilalaro naming laro dati. Isang biglaang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob kaya napalingon kami agad. Biglang may tinuro si Shika sa malayo, pasigaw niyang ipinapatingin sa akin ang nakita niya. Nanlaki ang mga mata ko sa sobrang gulat sa bumulaga sa harapan namin. Isang dambuhalang gulem ang nakatigil, kilala ko yan, isang classic raid boss monster. Pero imbes na matakot, nakaramdam ako ng matinding kasabikan, ngumiti ako ng nakakaloko. Sobrang saya ko sa natuklasan ko. Alam ko ang model na yan, isang Grand Gignol Eve, isang napakadelikadong variant. Habang si Shika ay todo panik na, ako naman ay malalim na ang iniisip. Pinag-isipan ko ang susunod na galaw. Sabi ko sa kanya, diyan lang siya habang sisilipin ko to. Bumalik na naman ang ngiti ko na parang nakakita ng gintong kayamanan. Alam ko kasing napakahalaga ng mga item na pwedeng makuha sa pagtalo diyan. Sigaw ni Shika, delikado raw, habang umaakyat na ako sa balikat ng gulem. Sabi ko, relax lang siya. Mula sa taas, kampante kong sinabi na mukhang patay na ang makina at safe na. Pero biglang umilaw ang higanteng mata nito, nagulat ako, lagot. Inihagis ako ng golem palayo habang sumisigaw ako kay Shika na lumayo na siya. Isang malakas na pagsabog ng berdeng enerhiya ang bumalot sa buong paligid habang nag-activate ito.
Tulala lang ako habang si Shika naman ay nakasilip sa gilid ng pader nanginig sa takot. Sa loob ng makinang kore may lumitaw na anino ng isang misteryosong babae. Ang babaeng ito ay lumulutang sa loob ng core. Isang ganap na android na bumubuga ng berdeng enerhiya. At pagkatapos bigla na lang. Nandito na tayo sa bayan, maaraw ang panahon at ang android ay naka-maid outfit na at nagrereklamo sa alikabok. Passive-aggressive niyang tinanong kung naglilinis ba ang bago niyang master o sadyang madumi lang ito. Ang dati kong raid boss, ngayon ay sersyoso na sa trabaho niya bilang kasambahay. Tiningnan niya ako ng masama, tinawag akong high maintenance dahil sa pagiging makalat ko. Pero dinugtong niya na mas rewarding daw ang magsilbi sa akin kaya lalo akong nalito. Ngayon naguguluhan na ako, bakit naging ganito na ang buhay ko? Bumalik ang alaala sandaling lumabas ang android mula sa core ng golem. Pagkatapos ng laban, nakahandusay lang siya sa sahig tila walang malay. Hindi pala basta golem ang nakita ko, kundi balat lang ito para sa core niya isang human-sized automa. Isang automa na sobrang lakas na parang wala lang sa kanyang dragon na tinalo namin dati. Habang nagbo-boot up siya, in-scan niya ang buong pagkatao ko. Kinilala niya ako bilang isang level 999 crafter. Ang kumikinang niyang berdeng mata ay nakatutok ng diretso sa akin. At agad niya akong tinuring na bagong master niya na nag-iwan sa akin na tulala at speechless. Ipinaliwanag ko na nawala ang alaala niya sa laban at na-imprint na lang siya sa akin. Sinubukan ko siyang palisin pero ayaw niya kaya wala akong nagawa kundi iuwi siya. Ngayon, tinitignan niya ang kwarto ko tahimik na hinusgahan ng lifestyle ko. Nagkakasundo na sina Shika at ang bagong maid sa panunukso sa akin nakainis. Ipinakilala niya ang sarili niya bilang Eve. Napasigaw si Soma parang hindi makapaniwala na kasing bangis ito ng monster form ni Shika. Utos niya sa kanyang bagong raid boss maid, maglinis na lang muna habang naghahanap sila ng materyales. Tiningnan lang siya ni Eve nang walang emosyon para bang sinasabi ng katahimikan niya na parang bata lang siya. Bigla siyang nagbow ng perpekto at nanalangin ng swerte dahilan para mapatalon si Soma sa golat. Habang papasok sa labirinto, nagtataka pa rin siya kung bakit gusto ng isang super weapon na maging katulong. Inisip na lang niya baka bahagi ito ng hidden lore ng laro na biglang nag-activate. Paliwanag ni Soma. Ang Grand Guignol series ay mga sinaunang makina na may malalim at madilim na kasaysayan. Mukhang dati siyang handmaiden ng isang prinsesa kaya nang ma-reset ang memory, bumalik siya sa DC default settings. Bahala na kung maid siya o WMD, kailangan na niyang mag-focus sa misyon. Pero habang iniisip ang Dark Aegis materials, napansin niyang hindi sila nag-iisa. May isa pang grupo ng mga adventurer na nakatayo sa may koridor. Isang paladin na si Oliver ang mukhang leader ng grupong ito. Nakilala agad ni Soma si Oliver at mukhang gulat na makita siya mismo sa loob ng labirinto. Tanong ng isa sa kanyang mga kasamahan. Sino si Soma? Sinabihan siyang weirdo na may walang kwentang job class. Nainsulto si Soma sa sinabing walang kwenta, pero hindi naman niya itinanggi na weird nga siya. Agad namang pinatahimik ni Oliver ang teammate niya, babala na huwag maliitin si Soma. Alam niyang dahil sa taas ng base stats ni Soma, delikadong kalabanin ito. Ang maliit na witch sa grupo nila ay masayang nagtanong kung magkaibigan ba sina Oliver at Soma. Sabay silang tumanggi sa dalawang salita. Sabi nila acquaintances lang na mukhang hindi naman talaga kapani-paniwala. Para maiba ang usapan, tinanong ni Oliver kung nasaan ang kapatid ni Soma na laging kasama nito. Pinawisan si Soma nag-iisip kung paano ipaliliwanag na ang kapatid niya ay isa na nga yung fairy sa balikat niya. Sinubukan niyang magpaliwanag pero hindi ito binili ng grupo ni Oliver. Sabi pa ng isa, baka pet monster lang daw ang nakuha niya. Napakabigat na akusasyon para sa isang sitwasyong gaya nito. Umiling na lang si Oliver, abala raw siya at hindi kayang intindihin ang kahibangang ito. Pero naalala niya ang baliw na goal ni Soma na makaipon ng 100 milyong ginto para iligtas siya. Humanga si Oliver sa dedikasyon ni Soma lalo na't hindi naman pala sila magkadugo. Ngumiti lang si Soma para sa kanya ay natural lang gawin ang lahat ng ito. Tinawag niya itong kapatid na ipinagmamalaki niya. Habang ang witch ng grupo ay kinukulit ang nandidiring si Shika. Nagbalik tanaw si Soma sa tag-ulan sa puntod ng magulang niya matapos ang trahedya. Naiwan siyang mag-isa sa mundo. Wala siyang matakbuhan hanggang sa may isang mabuting kamay na umabot sa kanya sa pinakamadilim niyang sandali. Nakita natin ang batang Soma na umiiyak pero may bahid ng pag-asa. Ang mga taong nagligtas sa kanya ay ang mag-asawang si Atome na nagpayong sa kanya. Bilang kaibigan ng magulang niya, kinuha nila siya at doon niya unang nakilala ang anak nila. Isang maliit na batang babae na si Shika na sumisilip sa kanto. Paliwanag niya kahit mahiyain nito. Tinanggap siya nito na parang tunay na kapatid kaya higit pa siya sa kapatid lang. Siya ang anak ng mga taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Pagbalik sa kasalukuyan, mas matatag na ang loob niya. Gagawin niya ang lahat para mailigtas ito. Habang malalim ang iniisip niya, mabilis na lumilipad si Shika sa Crystal Cave para mag-recon.
Biglang nagbunyi ang dalaga, itinaas ang dambuhalang tipak ng dark adamantite na nahanap niya. Masayang tinanggap ito ni Soma, sabay puri sa galing niya bilang isang mahusay na scout. Hawak ni Soma ang kristal, nagbabaga ang mga mata sa determinasyong ibalik sa dati si Shika. Halos matunaw naman sa kilig ang dalaga, damang-dama ang bawat salitang binitawan niya. Tanong niya, sapat na ba ang nakolekta nilang dami para sa kanilang mga plano? Pero kulang pa, kailangan niya ng doble para sa mass production ng mga item. Habang nagpaplano, isang mahinang iyak ng humihingi ng tulong ang umalingongaw sa dilim. Nanlaki ang mga mata ni Soma nang makilala ang biktima, kasamahan ito ni Oliver. Bagsak ang lalaki sa sahig ng kuweba, halatang naghihingalo at puno ng matinding sakit. Habang nagpapanik si Shika, lumuhod si Soma, agad na nabasa ang kakaibang sumpa sa biktima. Inilabas niya ang kanyang analyze skill, isang holographic interfaces ang sumuri sa lagay ng lalaki. Ito ang naging plano niya. Gagawa siya ng gamot base sa lason para matunton kung anong halimaw ang may gawa nito. Pero pagkakita sa resulta ng scan, bumagsak ang balikat niya, napakasama ng sitwasyon. Isang mutant venom drake ang may gawa nito, halimaw na dapat wala sa floor na ito. Samantala sa kwarto ni Soma, tahimik at payapa ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana. Ang kamera ay umakyat sa mataas na tore ng bayan kung saan may isang bantay na seryoso. Walang iba kundi si Eve, ang raid boss maid na nagpapatrolya sa bubungan. Bakas ang katapatan sa kanyang mga mata, sisiguraduhin niyang ligtas ang lahat sa kanyang tungkulin. Balik sa kuweba, paliwanag ni Soma, ang normal na Venom Drake ay madali lang sana. Pero ang mutant na variant na ito, ibang klase ang bagsik at panganib nito. Nagtanong si Shika kung bakit ito itinuturing na napakalaking banta. Sumagot si Soma, hindi lang stats ang dahilan kundi ang nakamamatay na lason nito. Hindi ito tatalaban ng kahit anong ordinaryong antidote o kahit anong healing magic. Nag-alala si Shika pero inamin ni Soma na wala siyang gamit para gumawa ng anti-serum. Nag-alok si Shikang potion pero alam ni Soma na huli na ang lahat para roon. Tumigas ang kanyang ekspresyon. Wala silang choice kundi sundan ang dinaanan ng party ni Oliver at harapin ang panganib. Ang kaysa 100 pababa ay doon din, direktang patungo sa pugad ng halimaw. Pinapunta niya si Shika para mag-scout habang nagbilin na mag-ingat siya sa dilim. Buong tapang na lumipad si Shika gamit ang bilis niya bilang ferry para sa recon. Pero ang nakita niya roon ay agad na nagbabago sa kanyang loob. Ang buong paligid ay nababalot ng makapal na usok. Isang nakakasulasok na purple miasma, siguradong kamatayan ito. Pagbalik, ibinalita niyang wala na silang bakas na makita mula sa grupo ni Oliver. Parang bula silang naglaho nang walang iniiwang kahit anong tanda. Nagbibalikat lang si Soma, tiwalang kaya ng paladin ng lason, pero naging seryoso siya nang mapagtantong suicide mission ang lumaban sa varian. Iminungkahi ni Shika na humanap na lang sila ng ibang mapagkukunan ng materyales. Pero desidido si Soma na ituloy ang kanilang plano. Paliwanag niya, puro labang ibang lugar kaya ito na ang pinakaligtas nilang opsyon. Ang tanging paraan ay mag-snack at kunin ang adamantite ng hindi napapansin ng Drake. Nang mag-alala si Shika sa banta ng miasma, hinaplos lang niya ang ulo nito sabay ngiti ng kampanteng huwag mag-alala. Ang matalinong plano niya ay ang kumuha ng fairy dust mula sa naguguluhang si Shika. Nanlaki ang mata ng dalaga nang makita ang boteng sarili niyang dust, ang susi para sa lunas. Habang nagrereklamo siya dahil kinuha ni Soma ang kanyang alikabok. Pero si Soma, seryoso na sa pagcraft, pinagsasama ang dust at crystal. Sa isang iglap may nagawa na siyang protective scarf at ang yabang ng ngiti niya. Hindi nito mapipigilan ng lason pero sapat na pangharang sa miasma pa makapasok kami. Habang sinisilip ang makapal na lason, aminado si Soma lupit na atmosfera rito. Inutusan ni Soma si Shika sa navigation at mukhang handang-handa naman ng ating waifu. Biglang may lumipad na katawan. Tumama ng malakas sa pader ng kuweba, parang basahan. Si Oliver pala, dumulas ang shield at mukhang natrakron sa sobrang lakas. Sa harap niya, ang nakakatakot na Venom Drake, isang dambuhalang lila na halimaw. Pilit na lumalaban ng paladin pero halos hindi nakayanin ng shield niya ang atake. Ang unang pumasok sa isip niya, hindi ang kamatayan kundi si Sami na mukhang kawawa priority muna bago ang sarili. Matapos ang sandaling pag-alinlangan, nilunok niya ang pride at humingi ng tulong. Sabi ni Oliver, kailangan nila ng anti-serum mula sa glands ng Drake para sa mga kasamahan niya. Hindi man lang natinag si Soma, nagawa pa niyang mga asar tungkol sa party nila. Yun pala, down na ang buong team ni Oliver, lupaypay sa tindi ng lason. Sa sobrang desperasyon, handa niyang ibigay kahit anong reward. Nagmamakaawa siyang iligtas ang mga kasamahan niya mula sa tiyak na kamatayan. Ang ating MC, binigyan lang siya ng nakakalokong ngiti na parang nakakuha ng jackpot. Dahil sa pangakong bayad, nilabas ni Soma ang crafting cube, biglang naging team player ang Lodi natin. Halos mayak sa tuwa si Oliver, sunod-sunod ang pasasalamat. Habang nagtatrabaho si Soma, bumulwak ang liwanag mula sa cube, binibigyan ng buff ang gear ng paladin. Heto na si Oliver, back on track, handa ng rumesbak sa dambuhalang butiki.
Tinitigan lang siya ng Venom Drake. Ang mga mata nito nagbabaga sa matinding galit. Agad nitong pinakawalan ng isang malakas na lason diretso kay Oliver. Pero naglabas si Oliver ng dambuhalang energy shield, huling depensa para harangan ang atake. Bumangga ang lason sa glowing barrier, isang pagsabog na yumanig sa buong paligid. Tumalon si Oliver sa ere, fully buffed at handang magpakitang gilas. Isinupalpal niya ang shield sa pagmumukha ng Venom Drake. Magandang simula pero bago pa lumala ang laban, naghagis si Soma na kaibang ni Star. Ngumisi ang ating bida, flashbang lang pala ang kanyang pambato. Binalot na kasilaw na liwanag ang kuweba, tuliro ang dabuhalang halimaw. Pero malas na bulag din si Oliver at nagwawala na sa sigaw. Napakagandang teamwork, walang tatalo. Habang nakalutang ang lahat, mabilis na sumugod si Soma at kinuha ang balat ng Drake. Sumisigaw si Oliver na siya raw bahala, hindi niya alam na kausap na niya ang hangin. Naputol ang kanyang hero moment nang hampasin siya ng buntot ng Drake. Talsik ang pobreng paladin, diretso sa sahig, wasak ang diskarte. Ang pulang mata ng halimaw lumingon sa ibang direksyon. Nakanap ng bagong biktima, puno ng poot ang tingin. Sa kay Soma na pala nakatutok na abala sa pagcraft sa sulok. Narealize niyang siya na ang main target, dali-dali niyang binuo ang binding spell. Hindi naghintay ang Drake, nagpakawala ng nakakamatay na beam ng lason diretso sa kanya. Ilang segundo na lang tatama na ang atake si Soma, wala na siyang depensa. Hindi pa tapos ang crafting niya. Akala ko katapusan na pero biglang may kidlat na bumulusok mula sa kisame ng kuweba. Sakto sa ulo ng Venom Drake, ang lakas ng impact na patigil ang halimaw sa gulat. Tulala lang sina Soma at Shika, hindi nila inasahan ang ganitong klaseng sagip. Mula sa usok may lumabas na pamilyar na anino, ang mga mata niya nakatakot. Si Eve pala ang kanilang maid. Nakatayo siya sa harap ng halimaw na parang magtatapon lang ng basura. Naghang ang utak ni Soma, ang maid ba niya ay naging final boss na. Sa tingin ko talagang dehado kami sa harap ng isang full-on raid boss. Naghanda siya ng atake, kahit walang armor, killer robot talaga siya. Pero sa halip na atakehin, hinawakan lang niya ang scarf ni Soma. Inabot niya ang damit na maayos na nakatupi. Naguguluhan na talaga ang bida natin. Lumabas na. Seryosong seryoso siya habang inaabot ang nakalimutang gamit ni Master. Nagpasalamat si Soma pero ang sagot lang ni Eve, trabaho lang daw ng maid. May kasama pang delivery service. Kitang-kita ang ginhawa sa mukha ni Soma. Tawang-tawa siya sa relief, buti na lang hindi kami rito papatayin ni Eve. Sabi ni Eve, nakita niyang punit ang damit kaya naisipan niyang ayusin. Hiningi pa niya na mas magtiwala sa kanya ang master niya, napaka-shoot diba? Biglang umungal ang Venom Drake, epal talaga sinirang family moment namin. Agad na humakbang si Eve paharap. Sinabihan niya si Soma na si siya nang bahala sa malaiking butiking to. Mukhang kasama nga sa maid duties ang pag-eliminate ng mga nangistorbo. Galit na ang Drake, hindi ito sanay na pinaglilinis na parang alikabok lang. Nakatingin siya sa maliit na maid pero si Eve hindi man lang kinabahan. Kita sa mata ng halimaw ang pag-charge ng isang napakalakas na atake. Binuweltahan niya si Eve ng concentrated purple poison beam. Habang si Shika ay nagpapanik sa lason. Kalmado lang si Soma, hinayaan lang ni Eve na tumama ang blast sa kanya. Hindi nga pala tumatalab ang lason sa otoma, grabe ang flex na yan. Nanliit ang mga mata ni Eve, oras na para maglinis ng kalat. Itinaas niya ang kamay, ang atake na to masyadong malakas para sa katawan niya. Sa isang kisap mata, nasa likod na siya ng halimaw, hindi man lang nakita. Sunod-sunod na suntok na may halong liwanag ang pinakawalan niya sa mukha nito. Nagngangalit ang Drake, sinubukan niyang ipiti ng maid na parang langaw lang. Pero iniwasan lang ito ni Eve ng walang kahirap-hirap. Parang wala lang sa kanya ang muntik na siyang mamatay. Sigaw ni Oliver, hindi niya hahayaang mag-isa si Eve. Ang tapang, nakisali siya sa laban gamit ang shield bash, distraction lang kay Eve. Si Shika naman ginamit ang analysis skill para hanapin ang kahinaan. Sabi niya ang weak spot daw ay ang batok ng halimaw. Wow, talino talaga. Deadpan lang si Soma nang sabihin ni Shika na parang kiliti lang ang damage namin. Paladin ka nga tangka pero hindi naman talaga pampatay ng boss ang kamao ng maid. Tinimbang ni Soma ang sitwasyon at para sa kanya, sayang lang oras sa pagpapagaling sa mga walang kwentang kasama ni Oliver. Kinuha niya ang kanyang crafting cube, may mas magandang plano na siyang nabuo sa isip niya. Inutusan niya si Oliver na ibigay ang lahat ng gamit nito kaya naguluhan ng husto ang paladin. Sabi ni Soma gagawa siya ng custom weapon at dahil desperado napapayag din si Oliver. May nakakalokong ngisi, sinabi ni Soma na siguradong panalo sila dahil may maasahan siyang maid. Talagang nakakaboost ng kumpiyansa ang ganyang aura. Umiinit na ang crafting cube, humahagupit ang enerhiya habang pinoproseso ang mga materyales. Sa loob lang ilang segundo, tapos na initsa niya agad ang bagong gawang sandata kay Eve. Sinalo ni Eve ang nagliliyab na gauntlet at sa tingin niya kitang-kita na bugbog sarado ang dambuhalang lizard na iyan. Isinuot ni Eve ang gear is malupit na lightning boot na pangbasag mukha.
At walang pag-alinlangang sumugod siya ng mabilis. Isang napakalakas na sipa ang tumama mismo sa Drake. Umalingaw ang tama na may kasamang kidlat, dahilan para magwala ang monster sa sobrang sakit. Itong custom lightning greave na to, taglay ang power na pangubos ng boss monster. Sa lamig ng kilos ng isang machine, ibinuhos niya ang lahat ng lakas sa bawat tama. Isang dambuhalang haligi ng liwanag ang sumabog mula sa punto ng impact. Hindi na nakapalag ang beast sa tindi ng puwersa. Paglapag niya sa likod nito, tinarget niya agad ang weak point na nakita ni Sheikah kanina. Kasunod niyan, binitiwan niya ang huling pagsabog na bumasag mismo sa balat ng halimaw. Habang nagkakapira-piraso ang katawan ng Drake, lumundag si Evie nang napakaganda palayo sa pagsbog. Lumapag siya ng walang gasgas sa gitna ng malaking crater. Normal na araw lang para sa kanya, ika nga. Hawak ang jewel ng Venom Drake, kalmado niyang inanunsyo na tapos na ang misyon. Tulala si Oliver habang si Soma naman ay nagyayabang na sinabi niya nang mananalo sila. Dahil gawa ng antidote, balik lakas na ang party ni Oliver at taos-puso ang pasasalamat nito. Iniabot ni Soma ang huling vial, sabay-sabing gamutin na ang mga inutil niyang kasama. Habang nagdiriwang ang mga paladin, kinawayan lang sila ni Soma ng casual. Nang silang dalawa na lang ni Eve, humarap ito kay Soma ng may paggalang at tinawag siyang master. Nagpasalamat siya dahil nagtiwala si Soma sa isang maid na may misteryosong nakaraan. Sa isang napakahalagang laban gaya nito, binalewala lang yun ni Soma, ang dahilan niya, logic lang yun para sa maximum damage. Inasar siya agad ni Sheikah kaya napahiya at napasigaw ng shut up si Soma. Namumula habang idinedeklarang mula ngayon, team na silang tatlo at target nilang yumaman. Pinagsabihan siya ni Eve na kung ayaw niyang tulong to, humanap na lang siya ng bagong master. Pero biglang lumambot ang ekspresyon nito at napangiti na matamis. Sabi niya, hayaan na lang daw sa kanya ang lahat. Sa report pagkatapos ng mission, ang lalaking kitnila mula sa rescue at benta ng items. Dagdag pa ang mga rare crafting materials na naglapit sa kanila sa goal nila opisyal na. Isang system notification ang nag-confirms ang combat maid na si Eve official member na ng party. Sa ibang dako naman, isang corporate stokes ang nagulat na mass production na ni Soma ang Dark Egg Shield. Nagulat ang babaeng kinakausap niya, inaming minamaliit niya ang simpleng crafter na to. Nakaupo sa trono, nagpas siya ang bagong villain na kailangan na niyang turuan ng leksyon si Soma. Pagkalipas ng ilang araw, dinagsa ang workshop ni Soma at napanganga ang mga customers. Dalawang lalaki ang hindi makapaniwala. Halos nahimatay ng mga mamimili sa sobrang ganda ng Dark Egg Shield na may plus 999 enhancement na binibenta ko. Hindi na sila nagdalawang isip, agad nilang ibinigay ang isang dambuhalang sako ng ginto. Nang tanungin nila kung paano ko nagawa yun, ngumisi lang ako at sinabing trade secret na lang yun. Inalok ko silang humanap pa ng ibang gamit at excited silang nag-request ng isang rare weapon. Sa isip ko natuto ako dahil sa plano kong gumawa ng 5 shields gamit ang materyales ng Drake. Isang napakatalinong diskarte. Ibebenta ko ang mga yun ng direkta sa mga mayamang explorers na natalo sa auction. Iwas auction fees na nakakakuha pa ako ng mga bagong business opportunities. Pagkatapos, excited ko ring ipinakita ang ginawa kong special rare weapon sa gilid. Ito ang Great Bow of Malice, isang custom piece na gawa sa mismong core ng Venom Drake. Dahil hindi afford ng mga current clients ko, inalok ko silang ipakilala sa ibang mga interesadong buyer. Ang plano. Pupunta kami sa Gathering of Hunter Class Explorers bukas kung saan mas malaki ang budget nila. Smooth kong siniguro sa mga clients ko na makahanap ako ng rare weapons, bida na bida ang dating ko. Habang naglalakad ako sa bayan, may isang pamilyar na boses na tumawag sa pangalan ko. Si Sheikah mabilis na lumapit at excited na nagtanong sa bentang umisilang ako. Buong pagmamalaki ko ipinakita ang 750,000 gold na nakuha ko sa dalawang shields lang. Nakaplano na ang susunod na milyon. Kahit si Eve na may dalang dambuhalang bag ay nagsabing well done, master. Sabi niya dahil sa great bow at iba pang loot, on track na raw kaming maabot ang 3 million gold. Pero bumanat siya ng ang goal namin ay 100 million kaya 3% pa lang ang ipon namin. Binigyan ko lang siyang kampanteng ngiti, sinabing may naisip na akong susunod na galaw. Sikreto muna ang mga detalye sa ngayon. Kitang-kita sa mukha ni Eve ang pagkadismaya at pagiging curious. Sa ngayon, ang plano ay ibenta ang bow na to para may pangpunan sa susunod na malaking scheme. Dumating kami sa isang dambuhalang hunter gathering, isang mataong palengke sa loob ng isang higanteng puno. Nagtayo ako ng stall na puno ng hunter essentials para ma-attract ang mga potential customers. Full-on salesman mode na naman ako, inaanyayahan ng lahat na tignan ng mga paninda ko. May masamang ngiti, inanunsyo ko na oras na para ipakita ang bida sa lahat. Ipinakita ko ng dulaan ng Great Bow of Malice at ang mga hunter, parang nawala sa sarili sa ganda. Agad kong hinarap ang isang lalaki, pilit na isinasara ang deal gamit ang high-pressure tactics. Pero ang hunter, nautal lang at mukhang takot na takot sa hindi malamang dahilan.
Habang lumalayo ang buyer, na-realize kung may mali talagang nangyayari rito. Ang ibang hunters naman sa crowd, nagbubulungan na bakit walang bumibili kahit ng simpleng arrows sa akin. Napagtanto nila na hindi yun dahil sa presyo o kawalan ng interes. May ibang dahilan kaya hindi sila makabili. Naisip ko, parang nakikita ng crowd na ang pagbili sa akin ay parang pagpirma ng death sentence. At sakto naman, may maingay na lalaking nakaberde ang sumigaw sa akin, naghahanap ng gulo. Ang high-rank hunter na si Hayato, tinanong kung sino ang nagbigay sa akin ng permiso sa teritoryo niya. Tinitigan ko lang siya ng walang emosyon, hindi na kailangang sumagot pa. Lumapit siya ng todo, pilit ang tough guy act, tinatanong kung sino raw ako. Chill ko lang na ipinakilala ang sarili bilang crafter, hinahamon ko siyang gumawa ng eksena. Siyempre sina Hayato at ang mga goons niya tawa ng tawa sa akin. Tinatawag na walang silbi at palamuti lang ang mga crafter. Nakakasawa na ang ganitong panlalait kaya si Soma napabuntong hininga na lang. Pinipilit ng mayabang na to ang crowd na bumili sa kanya kesyo mas magaling daw ang gamit niya. Habang nakadapo si Shika sa daliri niya, biglang naliwanagan si Soma. Bully lang pala ang taong to na gumagawa ng sarili niyang racket. Sabi ni Shika, si Hayato ang gumagawa ng mga gamit dito, sabay light sa taste nito sa pets. Napastare na lang si Soma, hindi makapaniwala sa self-deprecating na hirit ni Shika. Dito na humakbang si Eve. Tinanong kung alin ang SAS tapos tinawag na basura ang lahat ng paninda. Namula sa galit si Hayato, ayaw niyang nilalait ng isang maid na pinaghirapan niya. Ngumisi si Soma, hamon niya, tapusin natin to sa isang duel ayon sa Hunter's Code. G na G naman si Hayato, ang kondisyon, pag natalo si Soma, ban na siya forever pero tumanggi siya. Tinawag niyang duwag si Hayato. Gusto lang lumaban kapag wala siyang risk o lugi. Hinamon siya ni Soma, kung exile lang kapalit para sa kanya, dapat pati kay Hayato rin. Humugot ng talim, ramdam ang tensyon sa hangin na kasyal ng laban. Dahil sa pride niya, napilitan si Hayato na pumayag sa hamon. Handa na siya, dagdag pa niya bubugbugin niya raw si Soma pagkatapos ng duel. Simple lang ang rules. Gawa ng bow on the spot, unang makatama panalo, fair diba? Nagmalaki siya sa pana niya pero isang iglap lang humarang ang liwanag. Nag-short circuit ang utak niya, naharangan ng tira niya ng invisible force. System error na siya, kalmadong nag-sorry lang si Soma sa nangyari. Ramdam ang malakas na magic na kumakawala sa paligid. Ipinakita niya ang gawa niya, ang Brahmastra isang defined bow na di nagkakamali ng target. Overkill na kung overkill. Reklamo agad ni Soma sa crowd na sayang lang ang rare materials niya. Isang malakas na lagabog ang Yumanic sa kagubatan. Tumalsik si Hayato sa mga puno, ramdam ang lakas ng tama. Pako sa lupa, sumumpa ang talunan na maghihiganti siya sa kahiyang inabot niya. Ginamit niyang Beast Call skill. Nagpatawag ng backup dahil hindi niya kaya mag-isa. Ramdam agad ni Soma ang pagbabago ng aura. Lumingon siya para makita kung anong panganib ang paparating. Mula sa dilim, lumabas ang mga halimaw na nagliliyab, hindi sila mukhang friendly. Nagulat ang lahat ng hunters nang makitang dagsa ang mga halimaw mula sa langit. Nagkagulo na ang lahat dahil sa mga halimaw na naninira, nagtatakbuhan na ang mga tao para sa buhay nila. Si Eve agad na kumilos, pinasabog ang mga halimaw para protektahan ang mga tao. Napansin niya na coordinated ang attack, tinanong niya si Soma kung anong pakana nito. Tumingin ang kamera sa smug na mukha ni Hayato. Confirm siya ang mastermind sa kaguluhang to. Hindi naniniwala si Soma na revenge lang to, diversion lang ang lahat ng to. Inisip niya ang motibo ng kalaban, sigurado siyang may mas malaki itong pakay. Sa isang saglit, nabasa na ni Soma ang tunay na balak sa likod ng pag-atake. Alam na agad ni Soma ang lahat. Hindi lang pala para sa mga halimaw ang atensyon niya, ako ang target nila. Sunod-sunod na mahiwagang panaang mabilis na bumulusok sa direksyon ko. Natrap ako at masyadong malayo ang shooter para sa normal na ganting suntok. Bahala na, pinakawalan ko ang sarili kong mga mahiwagang panasa na iabot. Nag-curve ang mga panako sakto sa gitna ng volley niya, purong precision ng isang crafter. Nakaawang ang panga ni Hayato, hindi makapaniwalang nabigo ang perpekto niyang ambush. Mula sa taas, nakita ng hambog na bully ang mga homing arrow ko na nakalock sa kanya. Sinubukan niyang bumawi pero huli na tinamaan na siya ng ganting atake ko. Ang kapal ng mukha, inasar pa ako na hindi ko raw alam ang tungkol sa range penalties. Anong klaseng amateur ang tingin niya sa akin? Ipinagmalaki pa ang joba skill niya na kayang baliwalain ng layo ang yabang talaga. Pero tumama ang pana ko, patunay na kahit anong skill walang laban sa pambihirang galing ko. Tiningnan niya ang pana at nagulat, hindi ito ordinaryong armas. May nakakabit na maliit na pasabog pala rito. Nanlaki ang mga mata niya sa takot nang magsimulang umusok ang fuse, sabay sabog na nagpalipad sa kanya. Habang talsik, nakita siya ng mas marami pang projectiles, akala niya kaya pa ng HP niya. Sorpresa, mga bomba pala silang lahat. Naging napakagandang chain reaction ng mga pagsabog ang paglipad niya. Pinanood ko lang ang usok, kalmado habang nagpapakitang gilas ng aking overkill.
May ngiting ng asar, tinanong ko siya kung asa ba siya sa patas na laban. Nagpasalamat agad ang ibang mga hunter sa pagtangdan ko sa peste na nagpapatakbo ng racket. At habang wala na ang kompetisyon sa eksena, nagpatuloy agad si Evie sa pagbebenta sa mga taong nabigyan ko ng kalayaan. Sabi ko sa kanila, verbal lang ang pagpapatalsik kay Hayato, babalik at babalik lang yan. Isang hunter ang lumapit, may special daw siyang healing para sa akin. Giniya niya kami ni Eve palayo sa mataong palengke, papunta sa loob ng kagubatan. Ipinapaliwanag ng hunter ang sitwasyon. Ang base na ito pala ay pinagtulungang itayo mula sa wala ng mga explorer. 10 volunteer na high rank ang nagipon ng resources para simulan ang lahat ng ito. Pero isa silang nawala kaya si Hayato ang naghari at nag-agaw ng kontrol. Anong timing? Ngayon ko lang naintindihan ang buong laro. Gamit ang admin privileges, ginawa ni Hayato na personal niyang alkansya ang buong bus. Ibinulong pa ng hunter na baka pinatay na talaga ni Hayato ang ibang mga admin. Bumalik tayo sa usapan, tinanong ko kung ano ang request, itinuro niya ang nasa harap. Isang dambuhalang puno na nagliliwanag, tinatawag nilang God Tree. At heto ang nakakabaliw nilang plano. Gusto nilang gamitin ko ang God Tree para mag-craft ng bagong base. Sa bagong headquarters, sa wakas ay mapapatalsik na nila si Hayato at mababawi ang kontrol. Gulat na gulat si Shika sa laki ng proyekto pero sigurado akong kaya ko yan. Ngumisi ako ng matamis, isang trabahong ganito kalaki, kailangan ng kaukulang bayad. Buong pagmamalaki ng hunter. Sinabing nakapag-ipon na sila ng 5 milyong gold mula sa mga kasamahan nila. Hawak ang crafting cube, tinanggap ko ang deal na may determinasyon sa aking mga mata. Sabi ko pa matatapos ko ito bago lumubog ang araw, kitang-kita ang gulat sa mga mukha nila. Hindi makapaniwala ang client sa narinig niya. Sabi nila, inabot ng 10 taong isang buwan para itayo ang dating base nila. Pero pinakita ni Osoma ang pangalawang cube, ang sikreto ay ang sabay-sabay na pagbuo sa lahat ng bahagi. Grabe, hindi makapaniwala ang client niya sa bilis ng pangyayari. Ang pag-multitask gamit ang dalawang cube ay isang alamat na crafting technique. At lalong nagulat ang client nang maglabas si Soma ng hindi lang dalawa, kundi sangkaterbang crafting cubes. Punong-punong determinasyon, pinadala niya ang mga cubes sa dambuhalang God Tree para magsimula. Nang i-channel niya ang kanyang lakas, binalot ng nakasilaw na liwanag ang buong puno. Sabay sa pagsimula ng crafting, isang napakalakas na skill activation ang yumanig sa buong kagubatan. Talsik ang mga client niya. Hindi sila nakatayo sa sobrang lupit at laki ng magical construction na ito. Sa isang iglap, nabuo ang mga daanan at gusali mula sa wala, ang bagong base ay nakatayo na. Tapos na ang trabaho at gulat na gulat ang lahat sa napagandang headquarters na ipinapakita niya. Sa kabilang banda, si Hayato ay gumagapang pa rin sa lupa, talunang-taluna. Pabulong-bulong siya na imposible raw ang lahat ng nangyari. Biglang lumitaw ang misteryosong figura, pinapanood ang kanyang nakakaawang sitwasyon. Inamin ng bagong dating na siyang pumatay sa ibang mga admin. Tinawag niyang walang silbi si Hayato at sayang lang sa effort nila. Wala siyang pasensya sa mahina kaya balak na niyang tapusin ang buhay ni Hayato. Pero biglang huminto, may naisip siyang mas magandang gamit para sa kanya, mas nakakatakot kaysa kamatayan. Balik tayo sa negosyo. Sa report, kita ang milyon-milyong gold na kinita mula sa kanyang mga obra. Kahit ang maliliit na benta sa mga hunter ay nagdagdag ng 60,000 gold. Matapos ibawas ang 5 milyong gold na reward at gastos sa materyales, ang net profit niya ay nasa 6.19 milyong gold. Proud na inanunsyo ni Soma na 7 milyon na ang ipon niya, kunti na lang target na niya ang 73. Habang naglalakad, naisip niya ang Brahmastra na nag-trigger ng bidding war, malaking bonus din yun. Sabi ni Eve, ang kanyang accountant, 40% ng kita niya ay napupunta lang sa gastos. Napakababa ng profit margin. Ipinagtanggol ni Shika ang mga rare materials pero gusto na lang ni Soma na siya na ang mag-gather para tipid. Biglang may lumabas na notification sa interface niya. Gulat na gulat siya sa biglaang mensahe. Halos mawala sa sarili si Shika dahil insumon si Soma ng Self-Governance Committee. Si Eve naman, hindi kilala ang mga to kaya nagbigay muna ng mabilis na history lesson. Ang buong labyrinth na ito ay parang totoong bersyon ng lumang laro pero wala na silang game master. Dati, ang mga game master ang pulis na humahawak sa mga gulo at nandadaya. Pero sa mundong ito walang batas. Kaya bumuo ang mga player ng sarili nilang volunteer police force para mabuhay. Ang grupong yun ang mismong committee na nagsumon kay Soma sa kanilang headquarters. Agad silang kinwestiyon ni Eve. Sabi niya, paano sila naging epektibo kung hinayaan nilang maghari ang mga tulad ni Hayato? Ipinaliwanag ni Soma na kulang sila sa tao kaya sa mga mataong lugar lang sila nakatutok. Isang lalaking may light blue na buhok ang pumasok. Formal niyang pinasalamatan si Soma dahil sa mabilis na pagdating. Tapos ipinasana niya ang briefing sa iba, napaka-official daw. Pumasok ang babaeng si Ishtar, isang initiator na may narinig na palang balibalita tungkol kay Soma.
Direkta niya akong kinompronta. Alam na niya ang sikreto ko na ako ang legendary level 999 crafter mula sa original na laro. At hindi lang basta hula. Ako lang naman ang kaisa-isang player na nakapuno sa lahat ng crafting recipe sa kasaysayan ng laro. Masyadong agresibo, hinawakan niya ang baba ko. Sabi siya sobrang galing ko raw magtago kaya halos walang nakakakilala sa akin. Ito pala ang dahilan kung bakit nagawa kong ipanday ang malamat na Dark Aegis Shield. Umupo siya ng mayabang, proud na inaming nag-invest sila ng malaking oras para lang imbestigahan ako. Nabuo na sa isip ko ang lahat. Siya ang bumili ng shield ko sa auction pero bakit niya ako pinatawag ngayon? Diretsahan na si Ishtar, hindi raw siya nandito para humingi ng pabor. Nandito siya para mag-utos. Dengan lamig ng tingin, inutusan niya akong itigil ang pagbenta ng mga rare item na pinararatangan niyang peke. Napanganga ako sa akusasyon niya. Wala talaga akong ideya kung ano pinagsasabi niya. Kalmado kong tinanong kung bakit ko kailangang itigil ang pagbenta ng mga legit na gamit ko. At ang rason ni Ishtar, sobrang babaw at pikon, nawawalan daw ng halaga ang personal collection niya. Seryoso, tingin niya bantang benta ko sa bawat rare item na pagmamay-ari niya o balak niyang makuha. Hindi ako patitinag, sinabihan ko siya kung gaano kabaliw ang makasarili niyang demon. Biglang sumingit ang lalaking asulang buhok, nag-alok na tapusin ang gulo sa isang formal duel tribunal. Isang pampublikong laban sa Grand Arena kung saan pwede kaming kumuha ng champions. Nakatitig ako sa kanila ng tahimik. Pinoproseso ang biglang paglalang sitwasyon. Alam kong normal lang ang duel para sa mga explorer pero hinding-hindi ako atras. Kailangan ko ang 100 milyong iyon para kay Sheikah. Ang pagtanggi ay walang silbi dahil siguradong gagamit lang ng ibang paraan si Ishtar para manggulo. May naisip akong plano, baka ang pag-accept sa duel ang tamang hagbang. Kapag nanalo ako, makukuha ko ang basbas ng committee at libreng publisidad pa. Ang ikinababahala ko lang ay ang sobrang tiwala ni Ishtar, masyadong mataas para sa isang normal na player. Paliwanag ni Sheikah, ang initiator ay isa lang palang pangalan para sa starter class. Doon ako kinilabutan, sabi ko, iyon ang dahilan kung bakit siya nakakatakot isang beginner na may ganitong kalakas na puwersa. Sigurado akong isa siyang whale na gumagastos ng totoong pera para umarkila ng malalakas na explorer. Ibig sabihin lang nito, isa siguro siyang spoiled rich kid na kukuha ng halimaw na champion para sa duel. Ngumisi si Ishtar, hinihintay ang sagot ko habang nagbabanta ng ibang paraan kung tatanggi ako. Tinanggap ang duel, basta mga ko siyang titigilan ako kapag nanalo ako. Baglabas, nagduda si Eve sa desisyon ko dahil siguradong top tier ang lalaban sa akin. Prangka niyang sinabi na wala akong laban at ako naman sumang-ayon lang. Sabi ko nga, totoo iyon. Ipinakita ko ang stat comparison kung saan ang crafter build ko ay parang walang laban kumpara sa isang paladin. Pero hindi ako papayag kung wala akong paraan para manalo. Para kay Sheikah ang lahat na ito. Pagkatapos, binitawan ko ang bomba, inutusan ko si Eve na maging champion ko at lumaban para sa akin. Bilang honor bound, wala siyang magagawa kundi sumunod pero nag-aalangan siya dahil sa baba ng combat skills niya. Base analysis niya, 30% lang ang sansa naming manalo laban sa bodyguard ni Ishtar. Pero ako, excited na ako. Ang taas ng tsansang iyon, kaya muntik na akong masuntok ni Eve sa inis. Ngumiti lang ako, ipinaalala ko sa kanila na hindi lang stats ang basehan ng laban gaya noong Venom Drake fight. Alam niyo, nanalo lang siya sa laban na yun dahil sa custom gear na ginawa ko para sa kanya. Buti na lang, baon ko ang library ng mga recipe para sa endgame automaton gear. Nang banggitin ko ng casual na para sa mga pets lang ang gamit na yun, napahiya sa isla at agad akong humingi ng paumanhin. Binalik naman kami ni Sheikah sa realidad. Ang problema ay ang paghahanap ng mga rare materials. 3 araw na lang, impossible lang mag-farm at maubos ang pera namin kung bibili lahat. Halos ma-short circuit na ang utak ni Sheikah sa pag-compute ng gastos at sira-sirang equipment. Hinaplos ko na lang ang nag-init niyang ulo. Kalmado akong sinabi na may plano na ako para diyan. Ang ideya ko, pagkalkal ng parts mula sa isang deactivated boss monster ang guard unit. Ang dambuhalang robot na ito ang sikreto namin para manalo. Sa tunog ng bakal, formal na nating sinimulan ang disassembly project. Bilang mechanic, buong pagmamalaki kong ipikita ang maliit na gear na nakuha ko lang kanina. Ayos ang lahat, tinutulungan pa ako ni Sheikah maglinis ng workshop. Dito, ipinaliwanag ni Eve na kaya nagre-repair ang labyrinth ay dahil kailangan naming laging sumira ng pader. Medyo hassle kasi kailangan naming buksan ang butas sa bawat pagbisita. Ipinakita niya ang basket na puno ng mga nakuha naming pyesa. Tapos ng phase 1. Tuwang-tuwa ko sa dami ng gamit pero pinaalala ni Eve na para ito kay Sheikah. Pagtingin sa makalat, nalungkot si Evie. Sana raw gumagana pa ang weapon generation function niya. Ang ability na yun ay nakatay sa corrupted at inaccessible memory records niya. Dito may sumagi sa isip ko. Naalala ko, ang high-level automata ay kayang gumawa ng sariling armas. Bilang dating raid boss, ang gear ni Eve ay talagang overpowered.
Itinabi ko muna ang isiping yun, wala tayong magagawa sa mga sira. Sa halip tinawag ko si Evie para mag-usap ng seryoso tungkol sa nakaraan niya. Gusto ko lang kumpirmahin kung wala nga siyang alaala at sabi niya nakalok lang ang mga ito. Pero may revelasyon siya. May mga na-identified frozen memories pa na nakatago sa storage niya. Sabi niya baka maibalik ang powers niya kapag na-unlock pero agad ko itong pinigilan. Iniisip ko baka mga masasamang alaala niya yun bilang boss malaking gulo yun. Naimagine ni Yahi na magiging kalaban siya ulit kaya mas mabuting huwag nang galawin. Ginamit ni Eve ang master para pukawin ako sa pag-iisip. Lumapit siya ng todo, tinatanong kung kaya ko raw ba talagang. I craft ang gear na sapat para manalo. Sa likod hysterical na si Shika, umiiyak dahil sa stake ng pagkatao niya. Tapos biglang nag-iba ang mood. Sinabihan si Eve na kumalma dahil hawak ko ang sitwasyon. Ngumiti lang ako ng may kumpiyansa. Sinabihan ko silang ipabaya na lang lahat sa akin. Dueling day na, punong-puno ang Grand Arena para sa main event. Ipinagmalaki ni Ishtar ang champion niya, ang hired gun na si Gilbert. Ang katapat niya ay ako at ang representative ko ay nanunsyo bilang pet monster. Balisa si Shika sa dami ng tao pero kampante ako na walang nakakakilala sa tunay na anyo ni Eve. Sa gitna ng arena, nagkatinginan ang dalawang bida habang binabasa ang mga patakaran ng laban. Ang mayabang na si Gilbert, minamaliit ang kalaban dahil pet lang daw ito. Kalmadong sinabihan siya ni Eve na tumahimik dahil mapapahiya lang siya kapag tinalo na siya. Sa gilid, nakita ni Soma ang level ni Gilbert, nasa 500 hanggang 600 halatang pay to win na player. Ganyan ang mga mayayaman kayang kumuha ng malalakas na halimaw para mag-explore sa mga delikadong bahagi ng labyrinth. Pero hindi natatakot si Soma, tiwala siya na ang custom gear na ginawa niya kay Eve ang magpapanalo rito. Tunog ng gong, nagsimula na ang duel at walang paligoy-ligoy na sumugod si Gilbert. Agad niyang inilabas ang isang malakas na weapon skill. Napakabilis ng atake, halos isang segundo na lang ang natitira kay Eve para umiwas. Pumutok ang hangin, isang malakas na shockwave ang lumabas mula sa kamao niya. Niyanig ang arena, pati si Ishtar ay nagulat sa lakas ng unang atake ni Gilbert. Natawa lang si Gilbert, akala niya tapos na ang laban sa isang atake lang. Pero sa gitna ng usok nakatayo pa rin si Eve, ligtas sa likod ng isang higanteng kalasag. Napanganga na lang si Ishtar sa nakita. Iyon ang Dark Aegis, ang mismong kalasag na binili niya mula kay Soma. Ginamit ni Eve ang special ability ng kalasag, nagpakawala siya ng petrification wave. Nagpanik si Gilbert nang makita ang kulay ube na enerhiya na papunta sa kanya. Counter skill ito at dahil walang healer talo agad kapag napetrify ka. Pero tinanggap lang ni Gilbert ang enerhiya, ginamit niya ang isang mahiwagang gamit para pigilan ang epekto. Sumigaw siya na handa siya. Kahit sa debuffs dahil siyempre may panlaban ng isang mayaman sa lahat ng bagay. Matapos iwas ang susunod niyang atake, kalmadong sinabi ni Eve na oras na para sa kanya. At ipinakita na niya ang tunay na lakas ng custom gear ni Soma. Inactivate ang hover unit at nagpakawala ng ulan ng energy darts. Gamit ang Swan Lake unit, bumilis si Eve na tila isang kidlat sa arena. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang kaba kay Gilbert, hinarang niya ang malaking espada niya. Nagtagpo ang kanilang mga armas, isang malakas na shockwave ang yumanig sa buong lugar. Ang custom weapons ni Eve, nilusot ang espada ni Gilbert. Nabasag ang malaking espada niya sa dami ng piraso. Pero nang humupa ang alikabok, biglang nawala si Gilbert sa paningin ni Eve. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Eve, pulang-pula ang mga mata. Pero nakalok ng combat sensors ni Eve, may green targeting reticle na nakascan sa kanya. Hindi nagdalawang isip, mabilis siyang umikot para harangin ang sorpresang atake. Nagtagpo ang kanilang mga blades. Pero sa pagkakataong ito, hindi nagpatalo ang armas ni Gilbert at ang arm blades ni Eve ang sumabog. Walang laban, nanonood lang si Eve habang naglalabas ng kuryente ang mga braso niya. Wasak na ang kanyang mga pangunahing armas. Naiwan siyang nakatayo sa arena, walang armas habang ang kalaban ay kumpleto ang gamit. Sabi ni Gilbert, sumuko na raw siya bago patuluyang masira ang gamit niya. Susuko, hinding-hindi, nag-asume lang si Eve ng panibagong combat stance. Nag-ipon na ng hilaw na enerhiya sa kanyang mga kamay. Balisa na si Shika pero nakangiti lang si Soma, alam niyang nasa control pa rin nila ang laban. Umiilaw na ng matindi ang mga kamay ni Eve. Humingi pa siya ng pasensya dahil sa classic move na gagawin niya. Dito na magsisimula ang totoong pasabog. Nakangisi lang si Soma habang pinapanood si Eve, ang laban ay nagsisimula pa lang. Inilabas na ni Eve ang kanyang sikretong sandata, ang dambuhalang Tyrannos Overload Gauntlets. Pinagtatawanan lang ni Gilbert ang gamit niya, tinatanong kung yan na ba ang huli niyang anyo. Walang pasubali, ibinato niya ang kanyang twin swords diretso sa mukha ni Eve. Pero ang bagong armas, ibang level, parang langaw lang na tinabig ang mga espada. Nainis na siya kaya nagpatawag siya ng isa pang armas. Isang dambuhalang demonyong espada, mukhang pilit na pilit ang laki. Sumugod siya ng buong lakas para subukan ang bagong gear ni Eve.
Kalmadong naghanda lang si Eve, ramdam ang nagbabagang lakas ng kanyang custom-built arms. Nagtagpo sila sa isang malakas na pagsabog ng pula at asul na enerhiya. Nakakasilaw na liwanag, dito nagharap ang purong lakas at ang husay ng pagkakagawa. Gulat na gulat si Gilbert, ang kanyang ultimate sword ay nagsisimula ng mabasag. Sa desperasyon, binitawan niya ang sira niyang espada at naglabas ng higanting battle axe. Salag agad ni Eve ang dambuhalang palakol gamit ang isang kamay lang. Hindi siya makapaniwala sa lakas na ipinapakita ni Eve. Napagtanto niya ang mga gauntlet na yan ay obra maestra ni Soma. Hindi hayaan ni Eve na maliitin ang gawa ng kanyang master ng isang bayarang katulad niya. Naglock ang kanyang internal targeting system, kalkulado na ang susunod na counter-attack. Isang malakas na suntok lang, durog agad sa dami ng piraso ang palakol ni Gilbert. Tumalsik si Gilbert, kitang-kita ang saya sa mukha ni Soma at Shika. Napatingin siya sa sariling gamit, naglalabasan na ang kuryente at unti-unti nang nasisira. Wasak na ang gamit niya. Alam na ni Soma ang magiging counter ni Gilbert kaya binuo niya ang gear ni Eve para sirain yun. Ang buong plano ni Soma ay isang hard counter na dinisenyo para pagpira-pirasuhin ang gamit ng iba. Hindi pa tapos si Eve, may ilalabas pa siyang bagong gamit sa iyang dawang laban. Itinaas niya ang isang nakakilabot na manika na mukhang si Gilbert. Sabi niya magiging walking advertisement na lang daw ito pagkatapos ng laban. Sa isang kisapmata ng kulay ube na liwanag, durog ang manika at hindi makapaniwala ang mukha ni Ishtar. Tahimik ang buong arena, ramdam na ng lahat kung sino ang tunay na nagwagi. Sa isang iglap, si Gilbert na dating mandirigma ay isa na lang estatwa sa garden. Naging bato na siya at opisyal nang idineklarang announcer na panalo ang proxy ni Soma. Ang mechanical doll na si Eve Ishtar ay kitang-kita ang matinding galit. Napilitan siyang panoorin ang pagkapahiya niya sa harap ng isang witness class. Habang nilalapitan ng mga opisyal ang bagong dekorasyon sa damuhan, naghiyawan na ang crowd. Nakangiti lang si Soma sa bleachers, ang kanyang perpektong plano nagbunga na. Kasama si Shika na nagdiriwang, ang tagumpay ni Eve ang simula ng bagong yugto sa labyrinth. Pakalipas ng ilang araw sa kanilang workshop, ang dami na agad ng kliyente. Todo kayod ang bida natin sa dami ng high-level crafting requests. Yung duel na yun, pinakamagandang promo na ginawa nila. Sobrang saya ni Shik dahil sa wakas, kinikilala na ang galing ni Soma. Si Eve naman, kampante lang basta dumadami ang benta nila dahil sa fame ni Soma. Habang nagtitimpla ng tsaa, sinabihan niya si Soma na magtatrabaho na siya parang kalabaw para kay Shika. Nagdadahilan pa siya na dahil nasira ang arms niya, dapat lang na magtrabaho si Soma hanggang mapagod. Napilitan tuloy, si Soma na ituro ang malinaw na mali sa kanyang robot logic. Pero tinapos na ni Shika ang kanilang asaran. Taos puso ang pasasalamat niya sa kanyang bagong pamilya. Hindi makapaniwala sina Soma at Eve sa lalim ng kanyang pasasalamat. Gustong bigyan ni Shika ng gantimpala si Eva pero tumanggi ang robot kaya naman gulong-gulo ang diwata. May biglang lumitaw na notification sa screen ni Soma. Akala ni Eve ay request lang ito para sa paggawa ng gamit. Itinuwid siya ni Soma. Resulta pala ito ng auction para sa lahat ng items na ginawa niya pagkatapos ng laban. Inasahan niyang tataas ang presyo dahil sa galing ng ipinakita niya kaya excited na siyang makitay-kita. Natapos ng bidding para sa 3 Dark Shields. Nagulat si Soma dahil ang lahat ng items ay binili ng karibal nilang si Ishtar. Grabe ang pagkapikon ng babaeng to. Tawang-tawa si Soma dahil binili pala ni Ishtar lahat para hindi bumaba ang presyo ng sarili niyang shield. Si Shika naman ay halatang nandidiri sa sobrang pagiging petty ni Ishtar. Si Eve naman ay nakatingin lang, kitang-kita ang pagkadismay sa mukha niya. Napabuntong hininga na lang si Soma, iba talaga ang level ng pag-iisip ng mga mayayaman. Pagdating ng benta, talagang nakamangha ang laki ng halaga. Milyon-milyong ginto ang pumasok sa account nila. Pagkatapos ng lahat ng kaltas, malaking pera na ang hawak nila pero malayo pa rin sa target nila. Sa isang madilim na eskinita, nagpupuyo sa galit ang wizard na si Ignis. Nakita niya na ang kalaban niyang si Ishtar ang nanalo sa auction. Alam niya agad na gawa ito ng crafter na sumisira sa plano niya. Galit na galit siya at isinisisi kay Soma ang pagbagsak ng kanyang guild. Biglang may lumitaw na lalaking nakahud sa likod niya at nag-alok ng solusyon. Nag-alok ito ng kapangyarihan para talunin si Soma. Sakto sa kailangan ni Ignis, kaya gulat na gulat siya na kilala siya ng estranghero. Dahil desperado, hindi na niya inisip kung sino ito. Humingi agad siya ng kapangyarihan. Pero binalaan siya ng lalaki na ang kapalit ng kapangyarihan ay ang kanyang buhay. Bago pa man siya makapagsalita, sinaksak siya ng lalaki gamit ang asul na espada. Bumagsak wizard, malala ang tinamong sugat. Ang inakala niyang tulong ay isang nakamamatay na bitag. Nakatingin lang si Ignis sa takot, nagtataka kung ano ba ang lalaking umatake sa kanya. Sabi ng lalaki, regalo raw ang saksak na iyon, isang masamang biro para sa biktima. Samantala, tinitingnan ni Soma ang kanilang pundo. Kahit milyon na ang nakuha, kulang pa rin ito sa goal nila.
Nagtatanong na si Eve tungkol sa susunod niyang hakbang bakas ang pag-alinlangan sa mukha niya. Ang plano pala niya ay bisitahin ng isang gusali sa sentro ng bayan. Pumasok sila ni Soma, matagal na pala itong nasa listahan niya. Sinalubong sila ng lalaking nakasuit, inaasahan na pala ang pagdating ng sikat na crafter. Mukhang naintindihan na nila ang lahat. Narito siya para tingnan ng pwesto para sa kanyang negosyo. Ipinaliwanag ng agent na pwedeng magrenta ang mga explorer ng sariling shop. Automated daw ang system kaya kailangan lang mag-stock ng items. Pero dahil milyon ang renta kada buwan, nagdududa na naman si Evie kung kikita ba sila. Para kay Soma, malinaw ang bentahin nito sa katagalan. Sang-ayon naman ang agent sa potensyal ng kanyang kliyente. Isang shop na pwedeng pagnegosyohan at pag-explore sa labyrinth ang lupit, di ba? Pero si Shika nararamdaman niyang may hindi tama sa deal na to. Tama naman siya, napakagandang pwesto nito para maging bakante lang. Agad namang nahuli ni Eve na kinakabahan ng agent ayon pinagpapawisas na. Grabe ang kaba niya. Pilit silang nililigaw ng agent sa pamamagitan ng pagbida sa tatlong palapag ng gusali. Pero nung tinanong na ang totoo, ayon nagiwas na ng tingin. Inamin din niyang may mga sabi-sabi na haunted daw ang lugar. Takot na si Shika, pero pilit na dinidin ng agent na totoo ang mga rumor. Inisa-isa ni Shika ang mga nakakatakot na kwento tulad ng mga ligaw na kaluluwa. At mga customer na biglang nawawala, tipikal na problema sa paupahan, di ba? Si Soma naman, ngumingisi lang dahil excited siya makakita ng totoong multo. Sinusubukan niyang magdahilan na baka prank lang to o kaya halimaw, habang si Shika naman halos himatayin na sa takot. Pero inamin din niyang excited siya kung totoo nga, lalong nagpanik si Shika. Para kumalma siya, nangako siyang gagawa ng anti-ghost gear gaya ng holy water. Sakto naman, may asol na liwanag na sumilip sa ibabaw ng counter. Isang totoong anino ng espiritu ang biglang nagpakita sa harap nila. Mukhang hindi lang ito basta sismis. Si Shika, gumuho ang mundo niya mula sa takot naging trauma agad. Sigaw siya ng sigaw na nandiyan ang multo, pero si Soma nagtataka lang. Sabi pa niya, wala naman daw siya makita, lalo tuloy na gulo ang sitwasyon. Habang giit ni Shika na totoo ang multo, pinapakalma siya ni Soma hawak ang gamit. Kalmadong nagpaliwanag si Eve na maraming ghost-type monsters ang kayang maging invisible. Sinabi niya ring baka dahil fairy si Shika kaya niya lang tumakita. Agad na nagtanong si Soma kung nasaan ang multo dahil kailangan nila ang mata ni Shika. Matapos ang matinding panik, nakuha rin ni Shika na magsalita ng diretso. Kinakabahan niyang sinabing nakatayo lang ang multo sa tabi ng counter. Walang ginagawa, nakatayo lang. Bumuo agad ng plano si Soma, maghiwalay sila para hanapin ang iba pang nuisance. Ang strategy niya, gumamit ng talisman para makita ang invisible at budburan ng holy water. Pati yung takot na agent, kinaladkad na rin niya para tumulong. Sinabihan niya pang kailangang panatilihin ang kaayusan sa lugar. Pero inamin ng agent na palpak lahat ng past exorcism kaya mura ang renta. Nakapako lang si Shika, hindi makapagsalita habang nakatitik sa espiritu. Simple lang ang teori ni Soma. Kang ghost-type monster to, dapat mag-react ang talisman. Kaya matapos ang kaunting lakas ng loob, hinarap na niya ang spooky na customer. Actually, kulang ang salitang hinarap. Isinaksak niya ang papel sa mukha nito ng buong persa. Pero walang nangyari, confirm na hindi lang to basta standard monster. Pilit niyang iniisip na prank lang ito ng wizard para hindi masyadong matakot. Samantala, tuloy lang ang titig ng multo, hindi man lang natinag sa ginawa nila. Napansin din ni Shika na parang may matinding tinititigan ng multo sa likod ng counter. Lumipat siya palapit para tingnan ang nangyayari. May nakita siyang kakaibang itim na enerhiya sa sahig at isang madilim na kamay. Bigla na lang siyang hinablot nito, hindi man lang siya nakailag. Kawawang fairy, hindi niya inasahan ang pag-atake ng aninong yun. Hinila siya pababa habang tumatalsik ang walang kwentang talisman niya. Isang huling sigaw para kay Soma, tapos nilamon na siya ng dilim. Sa labas, nakita lang ni na Soma ang naiwang talisman, walang kaalam-alam sa nangyari. Sa loob ng madilim na dimensyong yun, napagtanto ni Shika na walang silbi ang kanyang warding spell. Kung hindi ito monster o multo, hindi niya alam kung ano ang kalaban niya. Nalaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya ang tunay na source nito. Isang nakakilabot na doll-like creature ang humahawak sa kanya sa kawalan. Sa labas, tahimik lang ang gusali, patunay na may mali talaga rito. Nagsimulang mag-isip si Soma ng malalim. Sabi niya sa mga kasama, hindi naman nagsinungaling si Shika. Kumbinsido pa rin si Soma na logical puzzle lang ito kaya ghost theory muna. Nagdrama siya ng kunti, bata pa siya ay gusto na niya ng multo pero walang dumadalaw. Kinalimutan na niya ang kanyang malungkot na nakaraan. Sabi niya sa agent tuloy ang laban at tinawag na niya si Shika. Pero paglingon niya sa counter, wala na siya, naiwan lang ang basyong talisman. Samantala, sa loob ng Shadow Realm, panic attack na si Shika, hindi ito multo. At sa wakas, nakita na niya ng malapitan ang humuli sa kanya. Isang nakakatakot at basag na porcelain nightmare.
Isa pala itong Lampus, isang spirit monster na parang laruan ng Turing sa kanya. Naglik na sa utak ni Amali ang gamit nilang pangontra sa multo. Alam niyang mahina ito sa liwanag pero nakakulong siya sa loob. Ang tanging pag-asa niya na lang ay mailigtas siya ni Soma. Pumasok sa isip niya ang isang sekretong hindi niya kailanman sinabi. Dati takot na takot siya kay Soma. Akala niya random na lalaki lang ito na biglang tumira sa bahay nila. Bata pa siya noon, akala niya intruder lang ito. Ramdam niya na inaagaw ng estrangherong to ang tahanan nila. Tapos naalala niya yung panahong nawala siya. Naglalakad mag-isa sa madilim na eskinita, umiiyak ng todo. Akala niya katapusan na niya hanggang sa may narinig siyang hingal. Dumating si Soma, hingal na hingal at may dalang flashlight, hinanap siya. Yun ang sandaling nagbago ang lahat, memoryang hindi niya malilimutan. Para sa kanya si Soma ay higit pa sa pamilya, napaka-importante nito. Ang damdaming yun ay sumabog bilang gintong liwanag, ikinagulat ng monster. Ang damdamin niya ay naging isang nakasilaw na liwanag. Tinupok nito ang aninong monster na humahawak sa kanya. Dahil sa tiwala kay Soma, wala na siyang takot, handa na siyang mailigtas. Ginira ng holy light ang lampos habang lumilipad siya palabas, tinatawag si Soma. Inabot niya ang liwanag na sa pagkakataong ito ay hindi na nakakatakot. At lumabas na siya mula sa nagliliyab na crafting cube ni Soma. Isang malakas na sapak sa mismong mukha niya. Pagkatapos ng bangungot na iyon, yumakap ng mahigpit si Shika sa akin, kampanteng ligtas na siya. Naglaho ang itim na usok, hinihingal ako sa relief habang si Shika naman ay namumula sa hiya. Pero sa kabilang dimensyon, galit na galit ang lampos, hindi pa raw ito tapos sa amin. Sayang lang dahil sinalubong ito ng isang dambuhalang golden knuckle duster mula sa mundo ko. Pinakawalan ko ang isang napakaliwanag na light blast. Nilamon nito ang buong dilim at pati ang halimaw sa loob. Hawak ang holy weapon na ginawa ko, sinabihan ko ang spirit na nagkamali ito ng kinalaban. Isang utos lang maglaho at ang lampos ay nagmistulang abo. Gulat na gulat ang agent, nagtataka kung paano ko nalaman ang tunay nitong pagkatao. Ipinaliwanag ko sa kanila ang aking lohika. Hindi tumalab ang anti-ghost talisman kaya lampos agad ang hinala ko. Mula roon, gumawa lang ako ng light weapon para ilabas ito at tapusin na ang lahat. Masaya ako sa bilis ng isip ko pero nagtataka si Eve kung bakit si Shika ang target. Ang hinala ko, may nakita siyang hindi dapat makita. Naalala ni Shika ang unang passive ghost na nakita niya noon. Yung nakatitig lang sa likod ng counter doon, lahat nag-click. Inatake lang ang lampos nung lumapit siya sa original spirit na iyon. Nanlaki ang mga mata ni Shika sa katotohanan ito. Dalawa sila at ang isa ay narito pa rin. Pagkawala ng lampos, lumitaw na ang tunay na spirit sa harap ng lahat. Tila bumulong ito ng pasasalamat bago tuluyang naging mapayapang asul na liwanag. May naalala si Shika na lumang tsismis tungkol sa isang adventurer na inatake ng ghost. Malamang ang spirit na ito ang naghahanap ng hustisya laban sa lampos. Samantala, sa isang madilim na katedral, nagwawala ang mastermind sa pagkatalo ng lampos. Ang lalaking ito na may spiky hair. Hindi makapaniwalang palpak ang kanyang detalyadong hunting plan. Pinagtatawanan siya ng hood na lalaki dahil sa tangang plano nito. Binatikos niya ang pasikot-sikot na paggamit ng spirit para atakihin ako sa inupahang bahay. Tinanong pa niya kung bakit hindi na lang nila ako diretsahang inatake. Pero katwiran ng Alipores, masyado raw halata kung ganoon. Paliwanag naman ng superior, ang tunay na target ay hindi ako, kundi ang pahirapan ng mga kasama ko. Ang smug at white-haired na mastermind na ito halatang nag-i-enjoy sa kanyang kasamaan. At ang pangalan niya ay Diablo. Ang mismong lalaking sumaksak kay Ignis noong simula pa lang ng lahat. Nanginginig sa takot ang dalawang laki dahil sa biglaang pagbisita ni Diablo. Tinawag sila ni Diablo sa pangalan, confirming na buhay pa rin pala si Wizard Ignis. Pinaalalahanan niya ang mga ito kung kanino galing ang kapangyarihan nila. At binigyan ng babala na huwag na magkakamali ulit. Habang nagmamakaawa ang demoted na si Ignis, pinaalis lang siya ni Diablo ng may paghamak. Isang bagong challenger ang lumitaw, isang may pakpak na gustong ako naman ang harapin. Siya si Predator Hayato, isang harpy-like warrior na sobrang bilib sa sarili na siyang papatay sa akin. Paglipas ng kalahating buwan, balik tayo sa rental property na wala ng sumpa. Ang workshop ko, patok na patok, mahaba ang pila eksaktong ayon sa plano ko. Simple lang ang diskarte ni Soma sa negosyo. Gawa benta tapos gamitin ulit ang kita para sa mga materyales. Inubos niya halos lahat ng ipon para sa shop, isang investment para sa kinabukasan. At dahil sa tindi ng hype, isa na itong gold mine ngayon. Malapit na siyang makaabot sa goal niya. Pero heto siya, stress sa mga detalye habang tahimik lang na nakatingin ang mga kasama niya. Dahil booming ang business, naisipan ni Soma na tumanggap ulit ng mga special requests. Agad namang nag-present si Shika ng trabaho mula sa Automaton Enthusiast Club ang specific ng request. Kailangan ng custom gear para sa mga automatons. Mukhang interesado naman si Eve sa mga detalye.
Sinabi ni Soma na maliit lang ang bayad pero nagpanik si Shika at inaming personal na pabor ito. Ang president ng club pala ay lumang kasama niya noong adventure pa siya. Binigyan niya si Soma ng papidog ice. Para bang hinahamon siya kung kaya niyang sirain ang reunion nila. Siyempre, umuo na lang si Soma at tuwang-tuwa naman si Shika sa tagumpay niya. Nagpunta ang grupo sa cafe para makipag-meet sa misteryosong client. Habang nagrereklamo si Soma na weird ang mga mahilig sa automaton, nakita na ni Shika ang kaibigan niya. Ang client ay isang battle nun na si Violet na pumasok ng may kasamang squad at nagsalute ng formal. Nagulat ng husto si Violet dahil tinawag siya ni Shika sa pangalan niya sa publiko. Sayang ang plano sana para sa tahimik na meeting. Naguluhan si Shika dahil sinabi na niya kung sino siya, pero inakala ni Violet na prank lang iyon. Si Soma naman sinusubukang intindihin ang nakakalitong tagpong ito. Nagtanong na siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Pinakilala ng mga battle nun ang sarili nila at mukhang baliw na baliw sila kay Eve. Inaanalisa nila ang design ni Eve na parang isang mamahaling sining habang hindi na pinapansin ng iba. Ang grand plan nila ay makakuha ng astig na outfits para sa sarili nilang mga manika. Nakalimutan na nga nila ang kaibigan na sadya nilang pinuntahan. Biglang nag-blur ang langit nang may bumagsak sa city square sa sobrang bilis. Wala pang isang segundo, inambush na si Soma mula sa taas. Si Predator Hayato pala ang may pakpak na guon noon at kinuha siya ng walang pasabi. Baon ng mga kuko niya sa ulo ni Soma walang kagentle. Kinaladkad pa siya sa semento na parang human flow para lang magyabang. Lahat sila ay tulala at gulat na gulat sa bilis ng abduction. Nakatayo ang ibong ito sa ibabaw niya. Nagmamalaki na nakuha na ni Soma ang nararapat sa kanya. Nakilala ni Soma ang boses naging monster pala talaga ang taong ito. Inamin ni Hayato na isinuko niya ang pagkatao para lang sa rematch na ito napaka-petty. Sa isang pagsabog ng kapangyarihan, dinala niya si Soma pataas sa langit. Itinaas niya si Soma nang itaas sa ibabaw ng siyudad para ihanda ang huling tira. Ang plano niya, ihulog si Soma, sigurado raw na ikamamatay nito ang impact. Kaya nang may ngisi, binitiwan niya si Soma at hinulog sa lupa. Sa isang sandali, akala ni Hayato tapos ang laban, pero biglang may humila sa kanya. Hindi nahulog si Soma, nakakapit lang siya sa paa ni Hayato, inis na inis ang ibon. Nangako pa ang ating bida na mahulog siya ng maayos kapag handa na siya. Habang nakabitin pa rin daan-daang talampakan sa ere. Nagsimula na siyang gumawa ng gamit-gamit ang magic paper at balahibo ng halimaw. Isang bagong scroll ang nabuo habang nakangising binalaan si Hayato na magsama sila sa hukay. Pagkatapos, mabilis niyang itinanim ang lightning spell sa monster, binalot ito ng mga gintong rune. Biglang sumabog ang holy lightning, tinupok ang predator habang nasa ere. Napasigaw si Hayato nang lamunin ng sagradong kidlat ang kanyang anyong halimaw. Sa gitna ng nakakasilaw na liwanag, napangisi si Soma habang nagtitiis. Tinatanggap niya ang matinding backlash mula sa sarili niyang spell. Dahil sa sabog, pareho silang bumulusok pababa sa salungsod na parang mga nagbabagang bulalakaw. Sa isang kawang banta, lumipad palayo si Hayato at iniwan si Soma sa kanyang kapalaran. Samantala, kalmadong tinatasan ng ating bida ang kanyang napakabilis na pagkahulog. Inamin niyang hindi maganda ang sitwasyon niya. Ubos na ang high-rank materials niya para sa flight item, kaya diskarte ang kailangan. Pero bago maging parang kamatis na lasog sa semento, inilabas niya ang crafting cube. Biglang huminto ang kanyang pagbagsak ng damputin siya ng isang higanteng kamay mula sa ere. Ang sumaklolo sa kanya, isang dambuhalang knight na parang galing sa fairy tale kasama ang isang bruhang galit sa lahat. Pero si Oliver hindi natuwa, galit na galit siyang nagtatanong kung anong kaguluhan ang nangyari. Si Soma naman chill lang at profesional ang sagot. Sabi niya mamaya ng paliwanag, basta ligtas muna sila sa bingit ng kamatayan. Biglang tumunog ang device niya, akala niya si Shika na nag-alala pero mali siya. Ibang boses ang narinig niya, isang tao mula sa nakaraan niyang biglang tumawag. Sa isang marangyang opisina, ang lalaking naka-red cape ay nagmamasid sa kaguluhang dulot ni Soma. Humarap siya sa bintana at mariing nag-os ng isang detalyadong ulat tungkol sa insidente. Siya si Rune Knight Alter, seryoso siya sa trabaho at gusto niya ng sagot agad-agad. Bawal ang palusot. Sa ibaba, nagkakagulo ang mga tao, kumaklat ang balibalitang may lalaking naging halimaw. Ang mga battle nun, nainis lang dahil nawala ang supplier ng automaton nila sa gitna ng gulo. Si Violet, halos masiraan ng ambait sa panik sa siyudad, nakikipagsiksikan sa dami ng tao. Then, tumawag si Soma. Pagkakita sa screen, hindi mapigilan ni Shika ang tuwa dahil ligtas ang bida natin. Pero biglang sumingit si Eve, pinuto lang saya, ipinatawag daw si Soma ng gobyerno para interogahin. Babala niya magiging magulo ang lahat habang unti-unting pumapalibot ang isang nagagalit na mob. Habang papalapit, sinalubong si Soma ng lalaking nasa tuktok ng kapangyarihan. Si Rune Knight Alter handa na para sa opisyal na debriefing. Pero tignan niyo si Soma ni hindi man lang natinag sa karangyaan ng opisina o sa formalidad ng summons.
Si Alter, suot ang kanyang Supreme Commander gear, ay handa na magpakawala ng mabibigat na tanong. Ang unang plano ni Soma huwag sumagot sa kahit anong tanong nila. Pero walang pasabi niyang nilait ang baduy na fashion sense ng lalaki. Tuwang-tuwa naman si Alter dahil sa wakas, may kumampi sa kanyang pangit daw ang kapaniya. Nagreklamo siyang napilitan lang sa role, pero sinabihan lang siya ni Soma na magpakalalaki at mag-recession na. Naging seryoso na si Alter at tinanong kung ano ang alam ni Soma tungkol sa Birdman Monster. Hindi naman talaga siya interesado kung sino ang halimaw na yon. Gusto lang niyang kumpirmahin kung totoo ang balitang nagiging halimaw ng mga tao. Nagduda si Soma sa impormasyon niya pero dinahilan lang ni Alter na may tao siya sa paligid. Inamin ng commander na matagal na palang kumakalat ang bulong-bulungan tungkol sa pagbabagong anyo. Sabay hirit niya na mismong si Soma ang pasimuno sa kalahati ng mga tsismis na yan. Bigla na lang bumalik sa alaala ko ang mga pangyayaring iyon. Tanong ako ng tanong sa mga estranghero tungkol sa mga sikretong halimaw. Nagbabala si Alter na kung mabunyag ang katotohanan magkakagulo ang buong mundo. Sakto naman, biglang sumugod si Violet at ang mga battle nun tungkol sa emergency ni Sheikah. Pumasok siya ng dire-diretso kaya nagulo ang napakahalagang meeting ng gobyerno. Sabi niya nasa malaking problema na ang lahat ng material shop sa siyudad. Grabe ang krisis, ang buong siyudad nagkakagulo na. Ubos na ang stocks at nag-aagawan na mga tao sa mga rare na sangkap. Panic buying na kung panic buying, hakot kung hakot sa mga shelves. Hindi makapaniwala si Violet sa nakikita niyang kaguluhan. Naisip niya, lahat sila nag-aagawan ng sangkap para sa Philosopher's Stone. Kinumpirma ni Soma ang hinala ni Alter, kumalat ng balita tungkol sa Cure. Naguguluhan naman si Eve dahil si Soma lang ang tanging nakakagawa ng stone. Kaya kahit makuha pa nila ang mga sangkap na iyan. Mga mamahaling bato lang ang nakukuha nila na wala namang silbi sa kanila. Paliwanag ko, dala lang ito ng matinding takot at panik ng mga tao. Ganito talaga kapag nangingibabaw ang pansariling interes sa gitna ng sisterya. Lahat sila gustong makasiguro kahit hindi pa nila kailangan ng gamot. Problema ito dahil kapag naubos ang sangkap, hindi ko maililigtas si Sheikah. Umaasa ako ang sobrang mahal na elixir ang magbibigay sa amin ng oras. Pero ayon sa kwenta ni Eve, hindi abot ang kinikita namin para talunin ng mga hoarder. Wala ng oras, kailangan naming bumalik sa shop at magplano ng bago. Pagdating sa workshop, agad kaming nag-strategy session ni Eve. Sinabihan ko ang aking munting assistant tungkol sa malaking pagbabago sa plano. Sa tanti ako, 1 buwan na lang ang natitira bago tuluyang maubos ang mga sangkap. Agad na kinuwestiyon ni Eve kung posible ba talaga ang plano ko. Nagdududa siya kung kakayanin ba talaga naming magtagumpay. Ang plano ko, mag-craft at magbenta ng mas mahalagang items. Ipinakita ko ang display ng Phantom Labyrinth na may 3 antas. Para kumita ng malaki, kailangan naming sumabak sa mas malalim na bahagi. Itinuro ko ang target namin, ang magulo at delikadong lower layer. Halos mahimatay sa takot ang aking piksi na si Misha. Sabi niya parang sumusuko na kami sa kamatayan kapag bumaba kami roon. Pinapaghintay niya ako ng restock pero ilang taon nang abutin noon. Si Eve naman, curious na nagtanong kay Misha kung gaano ba talaga kalala roon. Inilarawan ni Misha ang impyernong puno ng fire at venom drakes para sa level 700. Sagot ko naman ang mga makukuha naming loot roon. Sobrang mahal, pang-craft ng weapons na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Nabigla si Misha nang sabihin kong dati ko na silang nakasama sa gaming crew ko. Tiwala ako sa mga dati kong kasamahan na tutulungan nila kami. Bagamat delikado, ito na lang ang tanging paraan para makaraos kami. Nangako si Evie na poprotektahan niya ako ang kanyang master. Dahil doon, napilitan na ring mangan si Misha sa misyong ito. Nagbabala si Eve na kakampi siya kay Misha kaya nangako akong mag-iingat ako. Kulang pa kami ng 83 milyon kaya talagang kailangan naming kumilos. Ilang araw ang lumipas, humarap kami sa dambuhalang gate habang dahan-dahang bumubukas ito. Sa loob ng elevator, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Kasama ko sina Soma at Eve, ang dami niyang reklamo dahil wala kaming VIP pass para sa lower levels. Nakasalubong namin ang ibang party na pinamumunuan ng isang silver-haired knight na nagtuturo sa mga newbie sa baba. Tinanong ng knight na iyon si Misha kung nasubukan na ba niyang mag-explore sa lower layer. Inamin naman ni Misha na endgame territory na iyon delikado talaga. Walang emosyong sinabi ng knight na maghanda na lang siya anak. Bakas ang matinding takot sa mukha ni Misha dahil sa babala niya. Habang patuloy na bumababa ang elevator. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang kakaibang mundo ng mga lumulutang na isla. Halos mawala sa sarili si Misha takot, sumisigaw kung anong impyerno ang pinasok nila. Isang malawak na bangin, mga lumulutang na lupa at kisame na nagsisilbing langit. Ipinaliwanag ng pilak ang buhok na knight ang tungkol sa labirinto. Dito sa ilalim, hindi na uso ang mga batas ng pisika. Nagtaka agad si Misha, paano sila lalakad kung puro lumulutang na bato lang ang meron? Kitang-kita sa mukha niyang pagsisisi. Maling desisyon ang pagpunta rito.
Pero may nakitang higanteng ahasang knight, confident na sasakyan daw nila ito. Pinakawalan ng archer ang kanyang makinang napana para hulihin ang nilalang. Tumama ito sa limo dahil mukhang ito ang nagsisilbing public transport sa lugar na ito. Sumulpot din ang isang witch at kasama niya para isagawa ang nakakabaliw na planong ito. Kumapit lang sila sa mga balahibo nito, ginawang taksi ang isang mabagsik na limaw. Si Soma naman, kalmado lang at nagpasya na gumawa na lang ng sariling sasakyan. Bahala na sila sa trip nila. Sa ilang saglit, nakabuo siya ng featherboat, bakit ka pa makikiride kung kaya mong gumawa? Bago sila maghiwalay, nagbigay pa ang knight ng huling nakakatakot na babala. May isang kilalang player killer na ang pangalan ay Diablo nagtatago sa mga level na ito. Nagtanong si Evie kung anong klaseng halisimo siya pero sabi ni Soma tao si Diablo. Ang lalaking ito ay isang serial killer na nangangaso ng ibang explorers para lang sa trip niya. Sariwa pa sa alaala ni Soma ang lahat ng ito. Isang psycho mula sa laro na ngayon ay ginagawa ng totoong buhay ang pagpatay. Kilala siya kahit ni Misha, isang veteran player na eksperto sa pagbaluktot ng game system. Habang lumilipad sila sa ilalim ng anino ng isang dambuhalang nilalang, sang-ayon si Eve, isa itong seryosong problema na dapat nating ikabahala. Dinagdag na lang ni Soma sa listahan ang monsterification, kakulangan ng resources at serial killer na nakawala. Binanggit niya rin ang pagbabago ni Hayato, umaasang mahanap ang ugat ng lahat ng ito. Pero naputo lang iniisip niya dahil sa isang dambuhalang water dragon ang biglang sumulpot mula sa mga ulap sa dinadaanan nila. Ang bago nilang featherboat, 5 minuto lang ang tinagal bago inatake ng dambuhalang wyvern. Agad na nakilala ni Soma ang wyvern dahil siyempre endgame boss ang sumalubong sa amin. Habang patuloy silang bumabagsak patungo sa isang volcanic island. Kalmadong tinanong ni Eve ang kanyang master kung kaya bang patigilin ang pagbagsak nila. Sabi niya pansamantala lang yun dahil siguradong atake ulit ang halimaw. Kaya wala na kaming choice kundi ang mag-crash landing na lang. Bagsak ang custom ride nila sa mabatong lupain, isang malakas na crash na yumanig sa paligid. Pero parang walang nangyari, kalmado lang silang dalawa na parang nakikipagtor lang. Si Misha naman halos atakihin na sa nerbiyos dahil sa muntik na nilang kamatayan. Pero naputo lang paghinga niya nang biglang may sumabog na liwanag mula sa kabilang ridge. Bumulaga ang isang higanteng halimaw na nagbabaga sa apoy. Isang golem na parang chill lang sa lugar na impyerno ang turing ng lahat. Agad nag-signal si Soma para tumahimik, ayaw niyang mapansin sila ng naglalakad na bulkang ito. Sumunod si Eve, pilit na nagtatago habang dambuhalang titan ay naglalakad sa malapit. Biglang may humawak sa balikat ni Soma, halos lumabas ang puso niya sa sobrang gulat. Isang barbarian pala na nangangalang Ban. Nakita niya ang pagbagsak nila at agad nakilala ang dati niyang kakilala. Nagalitan niya si Soma dahil sa pag-iwas sa mga invite niya tapos susulpot na lang bigla. Tinanong ni Eve kung tropa ba ito sa laro pero deadma lang ang sagot ni Soma. Kwento ni Ban, naging magulo ang lahat simula nung may dumating na wyvern. Dahil doon, nagwawala na ang lahat ng mga halimaw sa paligid. Napunta ang usapan sa sismis tungkol sa Philosopher's Stone. Nagtataka siya kung totoo bang nagkakagulo ang mga tao sa pagbili ng mamahaling ingredients. Sabi niya, ang bawat malakas na grupo ay maipon na pundo para sa mga ganitong krisis. Nang marinig ito, napaisip agad si Soma. Kailangan na niyang kumilos, agad niyang inilabas ang kanyang crafting cube. Nag-craft siya agad ng malamat na espada, ang Crimson Edge at inalok kay Ban. Gulat na gulat si Ban sa bilis ng paggawa habang si Soma, todo yabang na nakangisi. Sinubukan ni Ban ang bagong gamit, hinampas sa lupa na nagdulot ng malakas na shockwave. Bilib na bilib siya, axe guy daw siya at handang bumili agad kung meron. Pero ubos na ang materyales ni Soma. Itinuro ng tropa niya ang malinaw na problema. Mahirap magbenta rito dahil ang lahat ay may dala ng mga high-level na gamit. Sabi ni Ban, kailangan ni Soma ng bonggang promo para mapansin ang gawa niya. Nag-suggest si Misha at Eve na gumawa ng consumables na laging kailangan ng mga pro. Na-realize ni Soma na tama sila. Kailangan niya ng spectacle na magpapatigil sa lahat ng explorer para tumingin sa paninda niya. Kaya inanunsyo niya ang kanyang medyo delikadong plano. Lalabanan niya ang mga halimaw na ito ng mag-isa. Nagpanik si Misha pero sabi ni Soma, ito lang ang tanging paraan para magtagumpay. Ang marketing strategy niya ay isang live combat demo ala estilo ng dati niyang guild. Todo suporta si Ban, sakto raw ang pagka-show off ni Soma para ipakita ang tunay na lakas ng gamit. Nag-alok pa ang dambuhala na mag-farm ng materials para may silbi siya. Tinanggap naman ito ng buong puso ni Soma. Handa na ang lahat, isnalpak na niya ang kanyang portable workshop sa lupa. At na may nakakalokong ngiti, dineklara niyang bukas na ang pop-up shop niya sa lower layer. Samantala, 2 explorer ang nagmamasid sa isang high-level na halimaw. Isang nakakatakot na great treat. Napansin nilang namumukadkad na ito, ibig sabihin handa na itong magpakawala ng sumpa. Nagtatalo sila kung lalaban ba tatakas o maghahanap ng healer na magbabantay sa kanila.
Sa gitna ng tension, biglang sumulpot si Soma, dumausdos sa bangin sa harap nila. Tingnan niyo nga naman, daig pa ang hari kong maglakad. Napatulala sila sa gulat nang bigla siyang tumalon sa bangin diretso sa halimaw. Umuusok ang berdeng aura sa paligid niya. Oras na para ipakita ang tunay na lakas. Sa isang mabilis na kumpas, nahati ni Soma ang dambuhalang galamay sa dalawa. Nagliliwanag ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang custom na espada. Handa na para sa huling dagok. Ramdam ang nakakangilong kapangyarihan ng espada habang nakatitig ang sugatang halimaw. Pero hindi basta susuko ang halimaw, nagpakawala ito ng isa pang galamay para gumanti. Naglabas siya nakakasilaw na enerhiya at sa isang iglap nawala ang ulo ng nilalang. Hindi makapaniwala ang mga nakakita dahil hindi dapat kaya ng isang crafter ang ganyan. Habang unti-unting nagliliyab ang bangkay ng halimaw, hindi pa rin sila makapaniwala na isang hit lang tapos agad ang endgame monster. Takbong-takbo silang lumapit, nagtatanong kung paano nagawa ng isang support ang ganoong klaseng tank stand. Ngumisi lang si Soma ng nakakaloko, sabay sabing gawa lang daw ito ng kanyang crafted items. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik, diretso na sa pagbenta. Ipinagmalaki niya ang kanyang buff potions at ang scarf na humaharang sa debuffs. Ipinakita rin niya ang mga bracelets at anklets na nagbigay sa kanya ng physical boost. Siyempre ang bida sa lahat, ang espadang pumatay sa halimaw, napabili agad ang mga adventurer sa sobrang hanga. Realisasyon nila, hamak na mas maganda ang gear niya kaysa sa kanila. Isang tingin lang sa presyo, 1,000,000 agad ang espada, dagdag pang accessories. Pagkasama ng mga top tier potions, umabot ng 2,000,000 gold ang benta. Kumaway si Soma sa mga customer na sobrang nasiyahan sa binili. Ang unang pop-up sale niya naging matagumpay. Pagkaalis ng mga customer, bumuntong hininga siya ng malalim. Mahirap pala gamitin ang lahat ng buffs para i-supercharge ang mahina niyang katawan. Naalala niya ang payo ni Ban. Walang endgame player ang magsasayang ng oras sa normal na benta, pero sa demo na ito, 2,000,000 agad sa 5 minuto at nagsisimula pa lang siya. Nakamasid sina Misha at Eve at kitang-kita ang labis na pag-alala ni Misha para kay Soma. Sinimulan na ni Soma ang kanyang sales montage. Hinarap niya ang atake ng monster para ipakita ang tibay ng kanyang custom shield. Dahil sa stunt na iyon, kumita agad siya ng 19,000,000 gold mula sa mga bilib na customer. Sunod, humarurot siya sa mga werewolf para ipakita ang bilis ng kanyang mobility gear. Sa isang iglap, 3.1 million gold na naman ang benta mula sa boots at stamina potions. Hindi mapigilan ang bata, parang makina sa galing. Nagdemo siya ng pikake pero aksidenteng nagising ang ancient evil sa ilalim ng lupa. Kahit disaster na iyon, nakapera pa rin siya. Nabenta niya ang pikake at ang mga relics sa halagang 2.8 million. Sa huli, tinapos niya ang pagcraft ng sangkaterbang high-tier scrolls. Mas masaya siya kinalabasan ng kanyang gawa. Dahil sa tulong ni B sa pagkuha ng materials, umabot na sa 10 milyong gold ang kanilang benta. Sinabi ni Soma kina Eve at Misha na may isa pa siyang demo bago matapos ang araw. Pero nakita ni Misha na nanginginig na siya, pinuwersa na ang katawan lagpas sa limitasyon nito. Sobrang sakit sa loob niya, alam niyang isinisakripisyo ni Soma ang sarili para lang sa kanya. Pinaliwanag ni Eve na para sa kanilang master, hindi option ang hindi iligtas si Misha. Kailangan ito. Sinabihan niya ang naguguluhang Pixie na hindi apology ang kailangan ng master nila ngayon. Isang simpleng pasasalamat ang masramdam niya sa oras na ito. Napagtanto ito ni Misha at tumatak sa isip niya. Sa bagong determinasyon, nakasundo silang suportahan ang hopeless na master dahil kailangan niya talaga ng tulong. Samantala, lumitaw na ang huling target ni Soma, isang dambuhalang ice golem na humahagupit sa gitna ng blizzard. Mula sa itaas, sumugod siya bitbit ang naglalagablab na warhammer, handa para sa isang epic na tumba. Pinabagsak ang martilyo sa ulo ng golem at sa isang sabog ng apoy nakapira-piraso ang yelo nito. Pero hindi niya ito pinatay. Tinaming niya ito at ngayon, ginagamit na parang sariling battle mech. Dahil tama na ang golem, idineklara ni Soma na tapos ng field test para sa Meteor Flail, handa na para sa buyer. Pero muling nagsama ang mga yelo, siyempre hindi pa tapos ang demo. Hindi makapaniwala si Soma na gumagalaw pa ito habang naubos ng isa sa kanyang mga buff item. Matayog at nakakatakot ang tindig nito. Naghanda ang dambuhalang yelo ng suntok na kayang magpatag ng bundok. At sa pinakamalas na pagkakataon, nawala na ang lahat ng stat boosting buffs niya. Bago pa siya makakilos, mabilis na lumipad ang kamaong kristal diretso sa mukha niya. Sa huling segundo, humarang si Eve, sinalo ang buong persang suntok. Agad niyang sinuri kung ayos lang ang kanyang master. Sabi niya buti na lang at hinanap nila siya. Pinagalitan niya si Soma dahil sa pagpabaya sa limitasyon, hindi siya kayang mawala ni Misha. Sasabat sana si Misha para patumbahin ang golem, pero biglang may sinister na pulang liwanag sa langit. Isang napakalaking beam ng enerhiya na may kasamang pulang kidlat ang bumulusok mula sa itaas. Tumama ito ng may matinding puwersa.
Wasak na wasak ang Ice Golem, naging abo sa isang malakas na pagsabog. Dahil sa lakas ng sabog, tumalsik ang buong party, hindi handa sa nangyari. Naiwang nakatitig si Misha sa crater na tunaw na yelo, inaming inakala niyang katapusan na niya. Napatitig sila sa kawalan habang ang buong paligid. Nawalan na ang snowfield at may napansin si Soma sa gitna ng usok. Mula sa crater, isang maitim at dambuhalang anyo ang bumabangon, pumapatak ang itim na enerhiya. Isang Inferno Elder Dragon, isang halimaw ng dilim at apoy ayon sa system. Nagsuggest ang system ng party na may 12 members at level na 900 at 900. Habang kalmadong naghihintay ng utos si Eve, simple lang ang utos ni Soma. Takbo ng mabilis. Dahil imposible nilang talunin na halimaw na yan. Sa dispersion, nagtago ang tatlo sa pinakamalapit na kuweba. Hinihiling na makaligtas sa dragon na nagdadala ng katapusan. Nagpapanik na si Soma pero ang tawag ng system sa dragon ay Lucky Rare Response Salamat Universe. Tinanong ni Eve kung bakit hindi nalang patayin para sa materials dahil wala siyang takot. Pero kilala niya ang master niya, hindi niya hahayaan na masayang ang isang world-ending crisis. Tinawagan niya ang mga bagong customer, handang ibahagi ang baliw na plano niya. Ang pitch niya ay sobrang intense, pati siya mismo ay kinikilabutan. Inutusan niya silang ipaalam sa lahat ng high-level explorer sa paligid. Ang balita ng isang Inferno Elder. Dragon ay biglang sumulpot sa isla parang wala lang. Alam agad ng mga kliyente ang ibig sabihin nito, isang raid boss siguradong magdudulot ng gulo para makuha ang kill rights. Kahit si Misha, alam na nito ang kapalit, sandamakmak na di man para sa gamit kaya diretso sa amin ng mga customer. Tapos na ang pag-advertise. Ang team ni Soma nakatuon na sa pag-ipon ng materyales at paggawa ng sandamakmak na inventory. Ito ang klasikong diskarte sa gold rush, wag ka nang maghukay ng ginto, benta mo na lang ang mga pala sa mga desperadong minero. At ako, kampante ako ng magiging numero unong tagabenta ng pala sa gitna ng apocalypse na ito. Ang bago naming operasyon, dinala kami sa ilang masukal na guho para hanapin ang isang napakabihirang sangkap. Golden crystals ko lang hanap ko, pero ang maalamat na materyales na ito parang naglaho na sa hangin. Jackpot ito kung makuha isang sangkap pa lang, nakakahalaga na ng mahigit 3 milyong ginto. Matapos ang mahabang paghahanap, nag-break muna kami sakto namang senyales ito ng universo para sa isang ambush. Sa isang iglap, dose-dose ng kumikinang na parang balahibong espada ang biglang lumitaw sa ere sa itaas namin. Umulan ng mga talim sa isang nakamamatay na pagsalakay. Bumaon ang mga ito sa lupa ng may kasamang malakas na pagsabog. Mula sa nagliliparang alikabok, dalawang misteryosong figura ang lumitaw kung saan nanggaling ang atake. Nabigla ako ng todo, nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na subukang gawin kaming shish kebab. Ang sumalakay ay isang birdman, humahalakak ng parang baliw habang nakabuka ang kanyang mga pakpak. Ang lalaking may pakpak na ito na tinatawag ang sarili na predator, sinalubong ako na parang lumang karibal. Ang sandata niya, isang kumikinang at matalas na balahibo na parang nakamamatay na palaso. At tila ang anunsyo ko. Tungkol sa dragon ay nagsilbi ring beacon para sa mga kaaway ko na nandito lang ako. Nangakong ito na ang huling pagkikita namin. Nagbakawala siya ng panibagong volley ng diretso sa amin. Isang buong barrage ng mga nakamamatay na bala ang humiyaw pababa mula sa langit. Mukha akong nairita kaysa natatakot, tinawag ko lang siyang makulit habang ino-activate ang isang item. Ang item sa kamay ko ay ang Whirlwind Buckler. Sakto para sa sitwasyong ito, gumawa ito ng malakas na vortex na humigop at naglihi sa buong atake, dahilan para mapatigil ang predator. Nagsalita ang kanyang kasamang nakatalukbong. Pinansin ang tibay ko at sinabing hindi na siya ang wizard na si Ignis, sabay hubad ng hood para ipakita ang kanyang anyo na hindi na tao. Isa na siyang high-rank spirit monster na tinatawag na Ignis Fatus. Mukhang reject na final boss. At ang dude na ito may matinding hinanakit. Nagmonolog tungkol sa kahihiyang dinanas niya sa kamay namin, demanding na magmakaawa kami para sa mabilis na kamatayan. Todo na siya sa pagiging evil overlord. Pero ang kasama niyang Birdman, binasag ang moment niya dahil ang pangalan daw niya ay sobrang weird. Si Ignis, hindi matanggap ang feedback, agad na binanatan ng sariling partner. Nagmalaki pa siya na ang bagong kapangyarihan niya ay galing sa pagtalikod sa pagkatao klasikong upgrade path ng mga kontrabida. Para patunayan ito, nagsimula siyang mag-cast ng malakas na spirit summon spell habang nagliliyab ang mga magic circle. Hinamon niya ako kung kaya ko raw bang harapin ang mga high-level elemental spirit na ipapakawala niya. At kasunod nito, nagsumon siya ng 4 na malakas elementals na kumakatawan sa kalikasan para wasakin kami ng tutuluyan. Lumitaw ang 4 na klasikong elemental sa utos niya, Salamander, Sylph, Undine at Gnome. Pero may counter na ako, nagsumon ako ng 4 na kumikinang na cubes na mukhang data. Ang mga cubes na ito ay nag-transform sa 4 na elemental shields. Bawat isaktong sumasalubong sa bawat aking paparating. Pagtama ng elementong kapangyarihan, ang mga kalasag ko ay hindi natinag, binaliwalang lahat ng tira.
Ang apat na espiritong ito parang pader na humaharang sa wala. Ang kanilang malalakas na atake naging walang kwenta dahil sa depensang binuo ko. At si Ignes, tuwang-tuwa pa ang gago, nagyayabang na ang abilidad kong bumanat ng apat na elemento ang dahilan kung bakit napakatamis ng ganti niya. Dahil kulang ang apat, nakpatawag siya ng 8 magic circles para sa dagdag na elemental servants. Sa bagong batch ng mga summon, nandiyan sina Aurora at Electra. Pati sina Dryad at Lampus, dagdag na sakit sa ulo na naman ito. Agad na nakilala ni Misha ang multo mula sa nakaraang insidente, hudyat na wala itong patutunguhang mabuti. Sa narinig ko, nabuo ko na ang puzzle. Si Ignes pala ang may pakana ng insidenteng iyon. Habang papalapit ang mga bagong espiritu para tapusin ako, humugot ako ng isang mapanganib na segmented blade. Hinarap ko si Ignes ng diretsahan. Kinumpirma kung siya ang nagpadala ng mga espiritong iyon kay Shika. Inamin ko, curious ako sa backstory nila kung bakit sila naging monster, pero pwede naman yan mamaya. Sumingit si Predator at pinaalala pa na plano niya akong patayin muna. Hindi ako natinag, inactivate ko ang Fatal Vortex at inalok ko silang pakinggan ang kwento nila kung makakaligtas sila sa susunod na mangyayari. Ang skill na ito, sobrang nakatakot na si Predator, biglang tumakbo papalayo. Sumisigaw pa sa kasama niya na hintayin siya. Agad akong nag-utos, sabi ko kay Eve, asikasuhin niya ang ibon habang pinagtutuunan ko ng pansin ang main villain. Sa isang seryosong tingin, ang kamay ni Eve ay nagliwanag ng matinding kapangyarihan. Ang arm unit niya ay nag-transform sa isang dambuhalang Clawed Gauntlet, ang Lightning Culverin. Ang gauntlet na ito, ang targeting system nito, agad na nakalock sa tumatakas na Birdman target lock. Nagpakawala si Eve ng nakakasilaw na flash ng enerhiya mula sa kanyang bagong gauntlet. Pinanood ko lang habang nililinis ng loyal maid ko ang mga basura. Ang atake niya ay bumuo ng halo ng hustisya sa langit bago bumagsak kay Predator. Si Ignes, nanonood lang ng may takot habang ang kasama niya ay malapit na mabura sa mundo. At ang ibon mismo, mukhang na-realize niyang iniwan niya ang kalan na bukas. Ang sumabog na enerhiya, sobrang tindi, mukhang maliit na araw ang bumagsak dahil sa alikabok. Isang bagong boses ang nagtataka kung paanong buhay pa sila pagkatapos noon. Dahil sina Ignes at Predator parehong lupapaypay na sa lupa tapos na ang laro nila. Humarap ako kay Misha, handa na para sa buong villain backstory kung paano naging ganito ang dalawang ito. Pero habang nagsisimula na siyang magkwento, isang madilim na rift ng dark energy ang biglang bumukas sa ere. Mula sa portal, isang hambog na bagong challenger ang nagayabang tungkol sa one-sided na laban na nasaksihan niya. Nanliit ang mukha ko, kilala ko kung sino ito at hindi ito magandang balita. Walang iba kundi ang kilalang player killer na si Diablo gumagawa ng grand entrance. Nagpose siya, casually na kinumpirma ang identity niya na parang celebrity sa red carpet. Binigyan pa ako ni Diablo ng backhanded na papuri, kinikilala ako bilang kapwa veterano. Alam ko ang laro nito. Ang taong ito ay serial player killer na dinadala ang trabaho niya hanggang sa totoong mundo. Inasar pa ako, nagulat daw siya ng target niya ay nagtatago sa isang lugar na gaya nito. Sinubukan siyang basahin ni Misha, tinukoy ang class niya bilang Grim Reaper, mukhang napaka-friendly, di ba? Ang analysis niya agad na nag-glitch, hindi ma-process ang data nito. Kinumpirma niyang ito ay isang advanced assassin class na hindi niya maskan at sa totoo lang, hindi na ako nagulat. Agad na nakuha ni Soma ang buong kwento. Tinanong niya kung si Diablo ang nag-utos sa dalawang inutil na umatake sa kanila. Pasmog na sumagot si Diablo, binigyan lang daw niya ng lakas ang mga yun, sila na ang bahala kung paano gagamitin. Ginawa lang pala silang puppet para paglaruan ng lalaking to. Pero ngayon, siya na mismo ang kikilos at babasa ng kamay. Hindi matanggap ni Soma at Misha na ginawa lang pala silang libangan ng demonyong ito. Dengan mukhang kailangan na talaga ng therapy, idineklara ni Diablo na papatayin niya ng personal si Soma. Pero ang ating bida, kampante pa rin, may huling tanong bago ang bakbakan. Tinanong niya kung si Diablo ba ang may pakana nito. Ang paggawa sa kanila Ignes at Predator bilang mga halimaw na wala sa katinuan. Naglabas ng sight na parang galing sa kalawakan, sinabi lang ni Diablo na binigyan niya lang daw sila ng lakas. At heto na ang hamon, talunin siya para makakuha ng sagot sa mga tanong nila. Walang paligoy-ligoy, nag-power up si Eve at inihanda ang kanyang arm cannon para pasabugin siya. Napakalakas ng energy beam na pinakawalan ni Eve. Binasag nito ang malaking bahagi ng lumulutang na ruins. Pero si Diablo, relax lang at tinawag pang attack na Lightning Culverin. Nagyayabang pa nakabisado niya ang charge time nito, kaya parang hangin lang na inilagan. Sinabayan pa ng pari sa whip sword ni Soma habang pinapagalitan ang combat style nito. Nakakairita na talaga, ramdam ang galit ni Soma. Wala siya sa mood makinig sa lecture ng isang serial killer. Sawa na raw siya kaya naglabas si Diablo ng 12-12 ng dark portal sa himpapawid. Naghanda siya ng isang malakas na swing gamit ang cosmic sight niya, tatapusin na ang lahat. Umulan ng mga crescent-shaped energy blades mula sa itaas. Halos mamatay sa takot si Misha, alam niyang dehado sila sa laban na to.
Bumagsak ang crescent execution, lumikha ng isang pilar ng purong enerhiya na sumisira sa paligid. Habang gumuho ang mundo, mabilis na nagkas si Soma ng Staff of Sanctuary Barrier. Huminga ng malalim si Misha, ligtas sila sa tiyak na kamatayan. Pero si Soma, hindi kampante, puno siya ng matinding galit. Sinalag niya ang atake ni Diablo, nagbabaga ang mga sparks sa tindi ng banggaan. Biglang nag-click ang lahat at sumigaw si Soma, bakit pati si Shika ay dinadamay ni Diablo. Nginisyan lang siya ni Diablo, standard tactic daw na unahin ang mga scout. Napaka-professional na kontrabida, di ba? Susugod sana siya kay Eve, pero mabilis na humarang si Soma. Gumulong si Evie para makaiwas, sinalag ng braso niya ang kasunod na tama. Nagpalit ng taktika, kumuha si Diablo ng madilim na espada habang nakangisi ng nakainis. Inihagis niya ito ng may perpektong target, napilitan si Evie na gumawa ng mahirap na dodge. Napagtanto ng ating bida na ang unang atake ay diversion lang para sa mas delikadong pangalawang projectile. Ramdam ni Soma ang stalemate kayang-kaya nilang pantayan ang bawat galaw ng isa't isa. Mula sa itaas, natutuwa pa si Diablo pero oras na raw para tapusin ang tiya sa bagong laruan niya. Hindi maalais ni Soma kung ano ang kumikinang na dagger na yun. Alam niyang hindi yun item na galing sa loob ng laro. At sa isang kakaibang galaw, sinaksak niya ang isang random na uwak. Nalaglag ang kawawang ibon, siguro nagtataka kung anong kasalanan niya. Habang nahuhulog, nagmutate ito at naging isang malaking griffin, ibang level na to. Sumugod ang griffin kay Soma, pero sinalubong lang ito ng isang superpowered na suntok sa mukha. Hawak ko ang kakaibang cube na to. Dito ko na-realize ang punyal na yan ang dahilan kung bakit naging halimaw si Shika. Lumitaw na ang salarin. Isang kumikinang na asul na punyal, isang mapanganib na gamit na wala ng katulad. Dahil sa trick ni Diablo, isang dambuhalang worm ang biglang lumabas mula sa lupa para abalahin ako. Halos tamaan ako ng buntot nito, pero nakaiwas ako sa huling segundo. Hindi ko inasahan na may giant worm pala na sasalubong sa akin ngayon. Napangisi na lang ako sa inis, ang strategy lang niya ay magpakawala ng mga halimaw hanggang sa may tumama sa akin. Ayun na siya. Ang asol na punyal na mukhang inosente lang pero sa totoo lang siya ang ugat ng kaguluhang ito. Mula sa itaas ang putno, nagyayabang si Diablo. Sabi niya, dahil patas ang laban namin, trump card na lang ang pag-uusapan. Tinuya pa ako na wala raw akong panlaban na alas. Pero biglang sumugod si Eve mula sa likod, isang flying kick sa ulo, pero na-block niya ito gamit ang sight niya. Natataranta si Misha sa gilid, alam niyang sumuway si Eve para harapin mag-isa ang killer na to. Pero hindi nagpatinag si Eve. Matigas ang desisyon niya, hindi siya atras at nakatutok ng cannon niya. Sabi niya ang loyalty niya ay para sa bata. Kung gusto nilang mabuhay ako, yun ang tanging misyon na gagawin niya. Sapat na dedikasyon na yun para hamunin niya ng solo ang Grim Reaper. Si Diablo naman parang artista kung makapalakpak, napakayabang talaga ng taong to. Tapos ng satsat niya, pinagana na ni Eve ang gauntlet niya, oras na para patahimikin siya. Inihampas ni Diablo ang sit niya pero sinalag ito ni Eve gamit ang pinasabog niyang arm unit. Kaming dalawa ni Misha, napatula na lang sa takot, ang maid namin nakikipagsabayan sa isang serial killer. Nakapredict si Eve, nakita niya ang galaw ni Diablo at gulat na gulat ang mukong. Hindi siya makapaniwala, sabi niya dapat daw ay nasira ng power system ni Eve sa tama niya. Ngumiti lang si Eve sa kamangmangan niya. May tinatagong lakas si Eve na hindi niya akalain. Hindi lang siya basta maid, isa siyang amnesiac raid boss, sobrang lakas na kahit ang dati niyang amo ay hindi siya kayang kontrolin. Ngayon, inihayag niya ang sarili bilang huling alas namin, oras na para tapusin ang lahat. Nawala ang isi ni Diablo nang ma-overwhelm ang sight niya ng lakas ni Eve. Sumigaw si Eve para sa isang force overload. Nilagpasan niya ang safety limits ng lightning culverin niya. Isang pagsabog ng purong enerhiya ang yumanig sa paligid at dinurog ang cosmic sight ng kalaban. Sumisigaw si Misha para kay Eve, pero nakahandusay na lang siya sa lupa, hindi na gumagalaw. Agad akong tumakbo palapit, galit na galit dahil sa sobrang reckless na ginawa niya. Napakadelikadong sakripisyo. Pero naroon na si Diablo, hawak ang asol punyal at may masamang balak sa mukha. Aminado siyang nagulat siya na umabot sa ganito. Nakatayo siya doon sa gitna ng usok parang final boss. Ngumisi si Diablo at itinutok ang punyal sa sarili niyang leeg. Desidido siyang ilabas ang tunay niyang kapangyarihan.